Mr. Silent Channel. Kabanata 1041 hanggang 1050. Ang Emerald Tree. Okay, kayo, maghiwa-hiwalay na tayong lahat. Kinaweya ng matandang babae ang kanyang kamay, tandaan mo lang, kung may manggahas na mga api sa aking munting sinta, bubunutin ko ang kanyang balat. Lumabas ka, umalis ka. Ang lahat ay agad na naging isang ibon at isang hayop. Matapos umalis sa gintong puno, ang lahat ng mga batang disipulo ay nagtipon at nagsimulang magpahayag ng kanilang mga opinyon tungkol sa Hongdali. Ang Hongdali na ito ay tila isang basura sa mga basurang materyales. Wala siyang lakas, at ni hindi siya nakakainom ng espiritual na gamot. Hindi umubra, napatawa ako. Sobrang pag-aalaga lang sa kanya ng mistress. Nako, nakakainggit. Sobrang gulo nung nag-apply kami ng mga elixir na yan. Ngunit ito ay lumabas na pagdating sa Hongdali, kinakain niya ito sa isang dakot at tinatrato ito bilang merienda. Talagang hindi ito matiis. Okay, stop chewing your dila. Kapag narinig ng mistress, siguradong mabubugbog siya. Anyway, may mistress dito na mag-aalaga sa kanya. Lahat. Mas mabuting maging low profile. Ayon sa mga patakaran, dapat siyang pumunta sa Shenglong Royal Super Seminary. Pag-usapan natin ito sa oras na iyon. Malapit na. Oo, paano ko makakalimutan ito? Bilang isang maharlika, lahat ng kabataang miyembro ng maharlikang pamilya ay dapat pumunta sa Super Seminary para pagbutihin ang kanilang lakas. Gayunpaman, itong Hongdali ay walang lakas, maaari ba siyang pumunta doon? Dapat umalis ang maharlikang pamilya, wala itong kinalaman sa kanilang lakas. Ang pangunahing bagay ay makipag-usap sa isa't isa, para alam mo. Oo, hahaha, pagkatapos ay magsaya tayo. Isang grupo ng mga miyembro ng pamilya ang lihim na nagpapalitan ng kanilang mga opinyon tungkol sa Hongdali at kung paano ito haharapin sa hinaharap. Siya ay maganda, ngunit sa panig ni Hongdali, isang malaking grupo ng mga tao ang lumabas sa Manor Gate sa isang makapangyarihang paraan. Sa pagkakataong ito, ang tanging lumabas ay sina Tang Moxen, Lin Nianwei at Jiu the Dogleg. Ang iba ay piniling bumalik sa tirahan na inayos ng matandang babae para magsanay sa likod ng mga saradong pinto. Pagkatapos ng lahat, ito ay Shenglong Star, na teritoryo ng maharlikang pamilya ng Star Realm. Ang kanilang lakas ay wala pa sa antas ng bituin, sila ay masyadong mahina. Huwag hintayin ang kritikal na sandali para mapahiya ang young master, masama iyon. Kuya dali, sabi mo gusto mong sayangin ang pamilya mo. So, saan mo gustong pumunta? Naging kawili-wili na si Hua Xiangyo nang dinala niya rito si Hongdali, pero naisip niya, kara-rating lang dito ni Hongdali, at iyon na nga. Kung tutusin, hindi magandang ideya na iwanan siya. Dahil walang pagmamadali sa pagsasanay, mas mabuting bigyan ang iyong sarili ng holiday ngayon. Ang pagdadala sa kanya ay parang pagpapadala kay Buddha sa kanluran. Gumala ka lang saglit. Tumingin si Hongdali sa paligid, medyo pamilyar. Ang lugar na kanilang kinaroroonan ay halos pareho sa orihinal na lokasyon ng Hangs Manor at Tianjin City. Ito ay pinaniniwalaan na ang Hangs Manor ay dinisenyo ni Hongjun ayon sa geographical na istruktura dito. Ang pagkakaiba lang ay ang uri ng gusali, malinaw na imposibleng makahabol sa teknolohiya ng Earth noong panahong iyon. At hindi si Hongjun ang tipong umakyat sa puno ng teknolohiya. Ito ay talagang hindi niya kasalanan. Sa pangkalahatan, ang mga mahuhusay sa martial arts ay mga tulala sa aspeto ng teknolohiya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, bakit hindi mo hilingin kay Tyson na mag-aral ng calculus o kung ano? Well, pumunta tayo sa lungsod para mamasyal. Mabilis na tumawag si Hua Xiangyo ng kotse at nagtatakang nagtanong habang isinasakay ang lahat sa kotse, Brother Dali, itong mga bantay mo ay mukhang hindi masyadong malakas. Si Liang at iba pa ay nasa kanyang mga mata. Katamtaman talaga ang lakas. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang star-level super genius na naging isang star-level genius sa edad na 16. Oh, sila. Sinagot naman ni Hongdali ang totoo, hindi ko sila mga bantay, mga alipin ko sila, hehe. Biglang nanlaki ang mga mata ni Hua Xiangyo, ha? Pagdating sa pagdadala ng mga gwardya kapag lumabas ka, kadalasan ay dumarating sila. Ang pagkakakilanlang ito ay ganap na normal. Ngunit kung lumabas ka kasama ang isang taunan, at magsama ng siyam sa kanila, ito ay pakinggan ng kaunti. Well, normal lang na mag-isip tungkol dito. Kung ang alibughang anak ay hindi mamumuno sa isang bastard, sino ang mamumuno sa isang bastard? Binati pa ni Liang si Hua Xiangyo ng napaka-elegante. Ang pangalawang matalik na kaibigan ni Young Master, si Liang, ay pinarangalan na maglingkod kay Miss Hua Xiangyo. Sinabi niya ito sa malambing na tono, may eleganteng tindig at three-pointed expression sa mukha. Pambabala, 7 punto ng pagmamalaki, napakasaya. Tuluyan nang bumagsak si Hua Xiangyo. Hindi nagtagal, sumakay na ang lahat sa bus patungo sa lungsod. Ang dahilan kung bakit hindi ginagamit ang isang spaceship ay, sa mga salita ni Hua Xiangyo,
na ang lahat ng bagay sa planetang ito ay upang matiyak ang pinaka-natural at maayos na kapaligiran. Pagkatapos ng lahat, sa universo, bukod sa paglilinang, ang natitira ay normal na buhay. Kadalasan kapag lumabas ka, ang langit ay napupuno ng dagandong ng mga sasakyang pangkalawakan, na lubhang makakaapekto sa iyong kalooban. Sa kabilang banda, hindi naman masyadong malaki ang populasyon ng Shenlong Star, kaya hindi nag-aaksaya ng maraming oras ang pagmamaneho kinakalkala ng artificial intelligence ang landas, na mabilis at walang problema. Kaya nga, kumain si Hong Dali ng merienda habang nakikinig sa paliwanag ni Hua Xiangyu, at hindi niya nakalimutang magbigay ng mga puntos sa bawat isa kay Tang Moxon at sa iba pa. Halika, Terra, kumain tayong lahat at dagdagan ang ating mga katangian. Mukhang maganda ang bagay na ito. Well, kapag dumating na ang kabayaran doon, pumunta tayo sa black market at bumili ng higit pa. Kaya nating kumain. Totoo na may pera ako, 30 billion Shenlong coins. Kahit na ang mga kayamanang ito ay mahalaga, hindi ko kayang tiisin ang isang taong napakaraming pera. Nagtawanan ang lahat at kumuha ng isang dakot, kinakain ng mga ito bilang mga buto ng melon at mani. Curious na tanong ni Hua Xiangyo, Brother Dali, ang mga elixir na ito ay napakamahal. Sa pangkalahatan, ang mga pinakamurang ay nagsisimula sa 10,000 Shenlong coins. Kaya, medyo sayang ang pagkain nito bilang merienda. Maliban na lang kung malaki ang kabayaran mo, hindi mo kayang kumain ng ganito, tama. Sa katunayan, hindi nakakagulat na si Hua Xiangyo ay nakakaramdam ng kaunting awa. Karaniwan siyang nakatira dito, at talagang hindi siya nagdadala ng maraming Shenlong coin. Sapat na ang 18 milyon, kung tutuusin, hindi na niya kailangang bumili ng maraming bagay. Ngunit ang pinakamurang elixir ay nagsisimula sa 10,000 Shenlong coins, at ang presyo ay higit sa 1 milyon. Kung patuloy mong kukunin ito ng ganito, sino ang makakaya nito? Oh, kabayaran. Talagang marami. Walang pakialam si Hong Dali tungkol dito. Anyway, wala siyang ideya tungkol sa pera, 30 billion, dapat sapat na sa pagkain, okay lang. Mahina niyang sinabi, and the rest nagtatawanan at nagbibiruan din ang mga tao at hindi sineryoso. Kung tutuusin, kapag kasama mo ang young master, hindi ka mag-aalala. Mayroong walang katapusang pera na gagastusin at walang katapusang magagandang bagay na dadalhin. Masanay ka na, masanay ka na. Haha. Ngunit talagang nabigla si Hua Xiangyo, magkano? 30 billion. Shenlong coins. Bagamat siya ang pinakamamahal na anak ng maharlikang pamilya ng Shenlong, si Hua Xiangyo ay hindi pa nakakita ng ganito karami mula noong siya ay bata pa. Pera. 30 billion, no wonder I dare to eat like this. Kahit na ito ay 10,000, walang pressure na kumain ng ilang libo. Oo, kung saan, ang mga matataas na maharlikang iyon ay medyo bukas palad. Nakangiting tumingin si Hong Dali kay Hua Xiangyo, Sister Xiangyo, may gusto ka ba? Kung oo, bibili ako ng ilan at bibigyan kita ng isang set. Oh, oo, hindi pa dumarating ang kabayaran, at mayroon lang akong 10 milyon, na medyo maikli. Akala niya ay mas kaunti, ngunit hindi yun inisip ni Hua Xiangyo. 10 milyong Shenlong barya ay hindi maliit na bilang. Maaari akong bumili ng isang kalawakan ng walang anumang problema, ngunit ito ay itinuturing na baon ng Hong Dali. Dahil ikaw ay isang aliberga, kailangan mong gumawa ng isang bagay na malikhain, hinawakan ito ni Hong Dali. Shin, punta muna tayo sa mall at tingnan muna natin ang mga presyo. Ang sistema ay nangangailangan ng 3 araw para gumastos ng 100,000 Shenlong coins. Kailangan mo munang alamin ang mga presyo, huwag maging pabaya. Paano kung hindi niya sineseryoso ang Shenlong coin, ngunit kapag ang kapangyarihan sa pagbili ng Shenlong coin ay napakalakas, ito ay magiging isang malaking problema 100,000 yuan, ang bilang na ito ay hindi masyadong marami, hindi masyadong maliit. Ngayong napagpasyahan kung tingnan muna ang mga presyo, natural na ang malalaking shopping mall ang pinakamagandang lugar na puntahan. Di nagtagal, ang kotse ay pumasok sa lungsod sa bilis na 1,000 kilometro bawat oras, at pagkatapos ay dahan-daang huminto sa harap ng isang malaking berdeng puno. Ang malaking punong ito ay may diameter na higit sa 300 metro, na matayog sa mga ulap. Ang buong puno ng kahoy ay dumiretso na parang poste ng telegrapo. Hanggang sa tuktok, mayroong isang malaking korona, na nakaharang sa langit at araw. Ito na, pinalabas ni Hua Xiangyo ang lahat sa sasakyan at nakangiting sinabi, Emerald Tree, isa sa pinakamalaking shopping mall sa Tianyuan City. Ang pangkalahatang kalidad ay higit sa karaniwan, na medyo maganda. Oo, hindi na masama. Ngayon handa na ang lahat at ang kailangan lang natin ay hanging silangan, iyon na. Naglakad na ang lahat sa loob. Para sabihin na isa ito sa pinakamalaking shopping mall sa Tianyuan City, medyo malaki pa rin ang daloy ng mga tao, karamihan sa kanila ay nakasuot ng napakarilag na armor, at dapat magmukhang napakalakas ang mga ito, kaya may isip mo, ang pangunahing negosyo dito ay dapat ang negosyo ng kagamitan.
Tungkol naman sa mga pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng pagkain, damit, tirahan at transportasyon, hindi ko na siguro kailangang tingnan, siguradong hindi naman ito mahalaga. Ang pamimili ay orihinal na isang napakamakatang bagay, ngunit nang ang lahat ay papasok na, biglang tumingin si Hua Xiangyu sa kanan sa hindi kalayuan, nakasimangot ng gusto, at huminto. Lumingon ang lahat at agad na naintindihan. Ito ay isang pares ng mga kabataang lalaki at babae, parehong nakasuot ng napakarilag na baluti. Ang lalaki ay mukhang mga 20 taong gulang, medyo guwapo, at may perpektong baligtad na tatsulok na hugis, napakaakit. At ang pinakamahalaga ay may medalyang nakasabit sa kanyang dibdib. Ang medalya ay hindi mukhang ginto o jade, ito ay ganap na ginto, na may 2 purple na bituin na nakadisplay sa gitna ng medalya. Hindi alam ni Hong Dali ang kahulugan ng badge na ito, ngunit alam ni Hua Xiangyu na ito ang badge na kumakatawan sa lakas. Tansu, planetary grade. Pilak, antas ng bituin. Gold, star-filled level. Ang gold badge ng binatang ito, kasama ang 2 bituin, ay nagpapatunay sa kanyang lakas star domain level 2. Ang pagiging isang second-level powerhouse sa Star Territory sa edad na 20 o 30 taong gulang ay nagpapakita na ang talento ng binatang ito ay lubhang pambihira. Sa kanyang gwapong hitsura, malakas na lakas, at maharlikang background, ang binatang ito ay nabighani na sa mga nakapaligid na babae mula sa maharlikang pamilya ng Shenglong, at lahat sila ay tumigil para manood ng isa-isa. Kung ikukumpara sa kanya, si Hong Dali, isang alibughang anak, ay maituturing lamang na isang bumpkin mula sa kanayunan, at walang anumang paghahambing. Ang babaeng katabi niya ay hindi gaanong mababa kay Hua Xiangyu sa mga tuntunin ng hitsura. Siya ay may magandang mahabang lavender na buhok, at ang baluti sa buong katawan ay naka-highlight sa kanyang sexy figure. Lalo na ang ice crystal na kwintas sa leeg niya na kasing misteryoso ng black hole, na pumukaw ng atensyon ng mga tao sa paligid niya at lalong nagpamukha sa kanya na misteryoso at maganda. Kabanata 1042, mukhang hindi ka angkop para sa aking panlasa. Sa orihinal, ang isang batang babae na may ganitong kalibre ay medyo kapansin-pansin. Pero nang bahagya niyang itinaas baba ang kanyang pagmamalaki, lalo na kapag isinama sa kanyang dibdib ang logo ng 5-star silver medal, hindi siya gaanong cute. Oy, hindi ba ito ang pinakamagandang babae sa aming maharlikang pamilya, si Hua Xiangyu? Anong klaseng hangin ang umiihip ngayon? Paano siya magiging napakaliwag at nakaka-relax? Sa sandaling makita ng babae si Hua Xiangyu, halata sa kanyang mga mata ang sobrang seloso na tingin, at mabangis siyang nakatitig sa mukha ni Hua Xiangyu, ang kanyang tono ay maasim, kadalasan wala kang kontak sa mga lalaki. Bakit, ngayon nagpalit ka ng iyong kasarian at nagsimulang makipag-date sa isang tao? Marami sa kanila, ito ay isang napakalaking kaganapan. Well, sa sandaling marinig ko ang kanyang mga salita, alam ko na silang dalawa ay dapat na magkaaway. Sa pagtingin sa paraan ng pagtingin ng batang babae kay Hua Xiangyu, ang ekspresyon ng gustong kumumo sa kanyang mukha ay ganap na hindi nakikilala. Ang selos ay madaling mauwi sa puot. Halatang napaka-unfriendly ng relasyon ng dalawa. Napaka-asim ng babaeng ito, pero puro panatisismo ang katabi niyang gwapo. Tumingin siya kay Hua Xiangyu at gustong lumunin siya sa isang lagok. Hindi niya alam kung ano ang relasyon ng dalawa. Anyway, ito ay tiyak na hindi isang magandang ideya. Zhu Ningyo, nakikita-kita kahit saan. Hindi siya pinansin ni Hua Xiangyu, isasama ko ang ating mga bagong miyembro ng pamilyang Hong dito para mamasyal ngayon. Kung wala kang gagawin, maaari kang pumunta at gawin ang anumang gusto mo. Wala dito. Welcome. Si Hua Xiangyu ay kabilang sa sangay ng matandang babae na si Hua Yaling. Malayo siyang kamag-anak ng pamilyang Hong, ngunit sa anumang kaso, miyembro pa rin siya ng pamilyang Hong. Tinatawag niya ang pamilyang Hong sa amin, at hindi ito sinasadyang pagtatangka na lumikha ng isang relasyon. Oh, bagong miyembro ng pamilyang Hong. Malinaw, ang background ng pamilya ng lalaking ito ay hindi dapat na mas masahol pa kaysa sa pamilya Hong, kaya ang kanyang tono ay medyo bastos, yung tipong lumayo at ngayon ay bumalik upang makilala ang mga kamag-anak. Aling lahi sila? Pamilya ni Uncle Jun. Casual na sagot ni Hua Xiangyu, at bigla siyang ngumiti kay Zhu Ningyo. Nga pala, mukhang engaged pa ang pamilya Zhu mo kay Uncle Jun, bagamat wala na si Uncle Jun. Ngunit ganoon din ang kanyang mga inapo. Ikaw ba ang nag-iisang babae sa iyong henerasyon sa pamilya Zhu? So maituturing ka pa bang fiancé ni Kuya Dali? Sa lalong madaling panahon. Sinabi ito ni Hua Xiangyu, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagbago din ang mukha ng lalaki. Hindi nakakagulat na ang pangalan ng lalaking ito ay Bei Yuanqing, ang pangalawang anak ng pamilyang Bei sa 3 pangunahing pamilya ng hari. Si Zhu Ningyo ang tanging direktang babae sa pamilya Zhu. Palaging madali para sa isang maharlikang pamilya na tulad nila na magkaroon ng ilang uri ng pakikipag-ugnayan o katulad nito, para lang maging mas malapit sa isa't isa. Si Hong Jun ay orihinal na nakatuon sa pamilya Zhu, ngunit sa kasamaang palad ay hamina ang kanyang lakas at siya ay tumakas mula sa bahay ng may depresyon.
Sa sandaling umalis siya, hindi na siya bumalik, kaya ang pakikipag-ugnayan ay itinuturing na inabandona sa oras na iyon. Ngunit ngayong bumalik na si Hongdali, ang pakikipag-ugnayan ng pamilya na tulad nila ay hindi maaaring ituring bilang isang laro ng bata. Bagamat walang sino man ang maaaring seryosohin ito, talagang nakakapanlulumong sabihin ito lalo na't halatang kagagaling lang ni Hongdali mula sa pagkilala sa kanyang mga kamag-anak sa labas. Bumpkin ng bansa. Hehe, ang pakikipag-ugnayan na iyon ay daan-daang taon na ang nakakaraan. Ngumisi si Zuningyo, talagang sa tingin mo ay hindi pa rin ito binibilang, di ba? Matiim na tinitigan ni Bei Yuanqing si Hongdali. Si Hua Xiangyu ay masasabing pinakamamahal na anak ng buong maharlikang pamilya, ang pangarap na manliligaw ng hindi mabilang na mga lalaki, ngunit ngayon ay tinawag niya ang bansang ito na bumpkin na sobrang mapagmahal, na talagang nagpapainggit kay Bei Yuanqing. Kung hindi ka magbilang, hindi ka dapat magbilang. Si Hongdali, na nakangiti at nanunood ng ilang taong nagtatalo, ay biglang nagsabi, mayroon akong sapat na mga manugang, at sinabi rin ni Lola na may mga batang babae na katulad ko. Mahirap hanapin. Kaya kung hindi ka magbibilang, hindi ka dapat magbilang. Pagkasabi niya nun, agad na tinakpan ni Tang Moxon at Lin Nianwei ang kanilang mga bibig at nagsimulang tumawa. Maging si Hua Xiangyo ay hindi maiwasang mapangiti. Ang Hongdali na ito ay mukhang hindi nakakapinsala sa mga tao at hayop, ngunit siya ay talagang makapangyarihan sa pagdudulot ng pinsala sa mga tao. Aniya, mahirap hanapin ang mga babaeng kasing kalibre ng kanyang mga asawa. Hindi ba ibig sabihin na hindi sapat na qualified ang kaharap niya? Ikaw, sa tingin mo hindi ako maganda, tama? Namutla sa galit ang mukha ni Zuningyo, at bigla siyang nagalit, ano ang nangyayari sa akin? Ano ang nangyayari sa akin? Ako ay isang bansang bumpkin, at ang aking tono ay napakamayabang. Bueno, hindi katakataka na siya sa sobrang galit, sinumang babae na kinukot siya bilang hindi maganda ay malamang na hindi magiging mabuti. Hindi naman sa masama ka. Masama ako, Hongdali pa rin ang sikat na nakakangiting ekspresyon na iyon, actually, hindi naman sa hindi ka maganda, medyo lang ang itsura mo. Hindi bagay sa panlasa ko, Fudge. Hindi na napigilan ni Hua Xiangyo at agad na tinakpan ang kanyang bibig at tumawa. Ang Hongdali na ito ay talagang makakapagpasabog ng tiyan ng mga tao sa galit. Kung sinabi niyang hindi ito bagay sa kanyang panlasa, hindi ba't nangangahulugan pa rin iyon na hindi siya maganda? Si Tang Moxon at ang iba ay pilit na pinipigilan ang kanilang pagtawa, nakakainis talaga ang young master na ito. Ito ay isang bagay lamang ng mga salita. Pagkatapos ng lahat, si Bei Yuanqing ang nakakita na si Zuningyu ay hindi kalaban ni Hongdali sa pakikipagtalo. Nanatili siyang kalmado at mahinang nagsabi, ang pakikipaglaban sa isang country bumpkin na tulad mo ay talagang nagpapababa ng aming panlasa, Ningyu, wag na natin siyang pansinin. Isa siyang country bumpkin. Wala siyang mabibaylang maganda sa ganitong lugar. Walang kwenta ang pag-aaksaya ng oras sa kanya. Ang kanyang mga salita ay hindi maganda ang tunog, at ang pagpapakumbaba sa kanyang tono ay napakalakas, ngunit sinabi niya. Ang problema ay talagang kwalipikado siyang sabihin ito. Sa edad na 25, nakapasok na siya sa ikalawang antas ng Star Realm. Kasama ang kanyang background, kumpara kay Hongdali, sa paningin ng iba, may tunay na pagkakaiba sa pagitan ng Pheasant at Phoenix. Alam ni Zuningyo na si Bei Yuanqing ang tumulong sa kanya na bumaba sa hagdan, kaya hiniram niya ang asno mula sa Dalesdes. Bigla niyang inikot ang kanyang mga mata at tumawa, na nagsasabing, tama. Ang pakikipag-away sa mga bumpkin sa bansa ay nagpapababa sa aking estilo. Pero curious talaga ako kung ano ang mabibili ng lalaking ito. Yuanqing, bakit hindi na lang natin sundin at tingnan kung ano ang plano nilang bilhin? Agad na tumango si Bei Yuanqing, okay, to be honest, medyo curious din ako. Habang nagsasalita siya, inabot pa niya ang kamay niya at ngumiti kay Hongdali, well, please. Kung hindi ka masyadong makitid, paano kung magsaya tayong lahat? Nang sabihin ito ni Bei Yuanqing, alam ni Hua Xiangyo na mayroon silang masamang intensyon. Si Zuningyo ay palaging naiinggit sa kanyang hitsura at talento, habang si Bei Yuanqing ay palaging bisita ni Zuningyo. Ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay katulad ng sa magkasintahan, ngunit si Bei Yuanqing ay palaging gumagawa ng sarili niyang mga plano. Si Hongdali naman ay kara-rating lang at walang naintindihan. Gayunpaman, ang kanyang background ay napakahiwaga pa rin. Ngayon, ang dalawang grupo ng mga tao ay sobrang magkakahalo. Sa totoo lang, walang ideya si Hua Xiangyo kung ano ang susunod na mangyayari. Oh, okay, ganap na walang pakialam na sabi ni Hongdali. Hindi siya natatakot na pagtawanan, pwede kang sumunod kung gusto mo. Gusto ko lang malaman, saan ang pinakaaksaya na lugar dito? Ano ang pinakamasayang lugar dito? Nang marinig ang mga salita ni Hongdali, si Bei Yuanqing at Zuningyo ay natigilan saglit, pagkatapos ay nagsimula silang tumawa habang nakahawak sa kanilang tiyan. Masaya silang tumawa kaya naging curious ang mga malayo sa mga nymphomaniac sa kanilang paligid. Ano kayang magpapatawa sa kanila ng ganito? Wala ka bang pakialam sa imahe mo? Hahaha, Aliberga, narinig mo ba iyon?
Tinanong niya talaga kung saan ang pinaka-alibughang lugar. Si Bei Yuanqing ay masama ang pakiramdam noon, ngunit ang kasanayang ito ay talagang mahusay. Inggit pa siya noong una. Naiinggit siya na si Hong Dali, isang country bumpkin na kagagaling lang sa kanayunan para kilalanin ang kanyang mga kamag-anak, ay maaaring hilingin kay Hua Xiangyo na sumama sa kanya sa pamimili. Hindi lahat ay nagkaroon ng ganitong uri ng paggamot. Pero ngayon ay hindi na niya iniisip isang alibughang anak, ano ang kailangan niyang pagselosan. Siyempre, haha, kung gusto mong pag-usapan ang maaksayang lugar na ito, siyempre meron, tumawa ng malakas si Zhu Ningyo. Habang tumatawa, tumingin siya kay Hua Xiangyu at buong pagmamalaki na sinabi, ito ang ika-30 palapag ng Emerald Tree. Ang buong palapag ng tindahan ng Taobao ay puno ng mga kayamanan mula sa lahat ng lihim na kaharian sa universo. Madaling bumili ng milyon-milyong kayamanan sa halagang ilang daang libo lang. Puno ng tukso ang kanyang tono, isipin mo, kung gumastos ka ng daan-daang libo, malamang nabibili ka ng kayamanang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sino ba naman ang hindi matutukso? Kumunot ang noo ni Hua Xiangyo, na may bakas ng galit sa kanyang mukha, at ipinaalala sa mahinang boses, Brother Dali, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Karamihan sa kanila ay peke. Normal lang na gumastos ng daan-daang libo para bumili ng isang bagay na nagkakahalaga ng 10-10 libo. Kung gusto mong bilhin ng tunay na bagay. Ito ay isang kayamanan, maliban kung ikaw ay mapalad. Sorry talaga, ngayon ko lang nakalimutan to, haha, yun lang. Bahagyang ngumiti si Zhu Ningyo at tinapik ang kanyang noo, sinisisi ang kanyang sarili, ngunit kung hindi man ay hindi masyadong natatakpan ang panunuya sa kanyang mga mata, ngunit nagtanong siya, wala kang lakas ng loob na bilhin ito, di ba? Lihim na nag-alala si Hua Xiangyo, ngunit hindi niya inasahan na hindi ito isinasapuso ni Hong Dali. Parang manok na kumakain ng kanin, maganda ito. Gusto ko ang mga ganitong lugar. Ito ang gusto kong epekto. Ang paggastos ng daan-daang libo para bumili ng isang bagay na nagkakahalaga ng 10-10 libo ay tinatawag na alibughang. Nakinig si Bei Yuanqing. Natigilan siya, habang ibinuko ni Zhu Ningyo ang kanyang bibig. Si Hong Dali ba itong may sakit sa pag-iisip? Ginagawa rin niya ang mga ganoong bagay. Kaya naman sumabak ka kahit alam mong may hukay sa unahan. Nakangiting nagkatinginan sina Tang Moxon at Li Nianwei. Mawawala ng yaman si Dali. Magiging masaya na naman sila sa panunood nito ngayon. Kaya umalis ang lahat. Pagkapasok sa pinto ng Emerald Tree, agad na nagliwanag ang mga mata ni Hong Dali, hindi dahil sa may nakita siyang kayamanan, kundi dahil sa mismong pintuan ng Emerald Tree, may hanay ng malamig na inumin at merienda. Namimiss mo ba ito? Dati, madalas makita ang mga ganitong eksena sa malalaking shopping mall sa Earth, di ba? Ang paglalakad habang kumakain ay tinatawag na shopping, tama ba? Mayroon ding tindahan ng malamig na inumin dito, na sikat na sikat. Dapat purihin. May ice cream ba? Lumapit si Hong Dali at pansamantalang nagtanong. Ang ice cream ay talagang isang pangkalahatang termino para sa ice cream. Ang ganitong high-end na cold drink snack shop dito ay natural na may mga katulad na bagay. Direktang tumango ang may-ari ng tindahan, oo, kagalang-galang na panauhin, anong lasa ang gusto mo? Kabanata 1043, isang pagpatay na dulot ng isang tasa ng ice cream. Bagamat ang Shenlong Star ay ang tirahan ng maharlikang pamilya ng Star Realm, ang isang lugar na tulad ng tindahang ito ay natural na nangangailangan pa rin ng ilang mas ordinaryong tao upang alagaan ito. Sa makatuwid, ang mga malalayong kamag-anak na iyon ng maharlikang pamilya ng Shenlong ang pinakamahusay na pagpipilian. Para naman sa mga ordinaryong tao na walang kinalaman sa isa't isa, huwag na lang isipin. Hindi man lang sila makapunta sa Shenlong Star. Ayos lang yan. Gusto ko ang isang iyon, itinuro ni Hong Dali ang isa na mukhang kapareho ng kulay ng tsokolate at direktang sinabi, magkano ang isa? 2 Shenlong coin. Nakita mo ba na iba ang antas ng pagkonsumo sa iba't ibang lugar? Iyon lang ang isang tasa ng ice cream ay nagkakahalaga ng 20,000 Galaxy Coins, na talagang napakataas. Oh, 100 tasa, mauna ka. Nagsimulang magbilang ng ulo si Hong Dali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siya mismo, Tang Moxon, Li Nianwei, Hua Xiangyu, Gio the Doglegs, 13 tao sa kabuuan, 13 tasa, Xiaoyi, magtipon ng 2,000. Sinabi ni Hua Xiangyu, pinangunahan ka ba niya na gawin ito? Para sa isang tasa ng ice cream na nagkakahalaga ng 2 yuan, maaari mo ba akong bigyan ng 100 yuan? At pagkatapos ay ang 13 cups ay bumubuo ng isa pang 2,000. Dapat may limitasyon ang paggastos ng pera, Handan. Okay, young master, matagal nang nagtutulungan sina Xiaoyi at Hong Dali, kaya medyo may kasanayan sila, bakit hindi mo dalhin ang 2 ito? Sila, ang kanilang katayuan ay masyadong marangal, paano sila makakain ng gayong mababang uri ng pagkain? Nakangiting tumingin si Hong Dali kay Bei Yuanqing at sa dalawa. Nilabas pa ng matandang lalaki ang kanyang dila at hinigup ang ice cream, hindi ba, guwapong lalaki at kagandahan. Tinakpan ni Tang Moxon ang kanyang bibig ng mahigpit, at si Li Nianwei ay tumalikod na lamang.
Katawan, si Hua Xiangyu ay walang imik. Kumbaga kung may maka-offend sa lalaking to, aasa rin siya for who knows what. Sa oras na ito, talagang sobrang nanlumo sina Bei Yuanqing at Zhu Ningyo. Ang isang tasa ng ice cream na nagkakahalaga ng 2 yuan ay hindi mahalaga sa sarili nito, kung hindi mo ito dadalhin sa iyong sarili. Hindi mahalaga, gayon paman, paano makakain ng ganoong bagay ang isang kasing girl kanya. Ngunit huwag dalhin ito sa iyong sarili. Ang isang malaking grupo sa kanila ay may tig-isang tasa, at tila lalong hindi nararapat para sa kanilang dalawa na manood na lamang sa gilid ng walang laman ang mga kamay. Sa tingin mo, bakit nakakalito ang Hongdali na ito? Hindi ko pa kayang magalit. Hindi ba't sinabi ng mga tao na ang bagay na ito ay masyadong low-end? Low-end, ate mo. Kinagat ni Bei Yuanqing ang kanyang mga ngipin, bigyan mo rin ako ng 2 inumin. Gusto ko ang 10 yuan. Habang sinasabi niya ito, naglabas siya ng 20 yuan na barya sa kanyang bulsa at inihagi sa amo. Siya ay labis na ipinagmamalaki, nakikita ang pagkakaiba. Hindi, kumain ka ng 2 yuan, kumakain si kuya ng 10 yuan. Mas maganda lang sa'yo. Bilang isang resulta, sa sandaling ibinigay niya ang pera, nakita niya na ang kapaligiran ay medyo hindi komportable. Ang lahat ay tumingin sa kanya na may labis na nakikiramay na mga mata, at ang mga babae ay nagpipigil sa kanilang pagtawa. Ang mga lalaki, masyadong, ay may mga ekspresyon sa kanilang mga mukha na nalulugod sa halip ng ngumiti. Ito ay medyo mali. Anong nangyayari? Hindi ito naintindihan ni Zhu Ningyo noong una. Ngunit mabilis siyang natauhan, tinapakan ang instep ni Bei Yuanqing, at galit na sinabi, idiot. Naramdaman ang sakit sa kanyang instep, sa wakas ay naunawaan ni Bei Yuanqing kahit na kumain si Hongdali ng 2 nagkakahalaga ito ng 1 tasa, ngunit ang ibinigay sa akin ay 100 tasa. Kaya't biglang nanlumo si Bei Yuanqing, at mabilis na naglabas ng 200 yuan na perang papel mula sa kanyang bulsa, 100 yuan na tip, para sa iyo. Sa huli, ibinigay niya ang lahat ng pera. Lalong naging weird ang atmosphere sa eksena, lahat ay nakatingin sa kanya na para bang tulala. Kahit si Hua Xiangyu ay hindi nakatiis. Hindi napigilan ng kanyang mga balikat ang hunk, at tinakpan niya ang kanyang bibig at nagsimulang tumawa. IQ. Ito ay IQ suppression. Anong tanga? Ang mukha ni Zhu Ningyo ay naging berde sa galit, sinangil ako ng 100 sa 1 tasa, ngunit ang huling alok ay 2,000. Biglang ibinuka ni Bei Yuanqing ang kanyang bibig. Damn it! Nakalimutan na naman nito. Natamba si Hongdali at ang iba pa na tumatawa. Sure enough, sino ang nangahas na pagtawanan si Hongdali? Siguradong sasampalin siya sa mukha hanggang sa mamatay. Gayunpaman, ang taong ito ay hindi kailanman nagkusa na sampilan siya sa mukha. Bawat galaw niya ay perpekto para sa isang sampal. May essence ba ang mukha? Siyempre, kahit anong sabihin mo ngayon, nagastos ka at nawala ng mukha. Sa oras na ito, hindi ka pwedeng sumuko, di ba? 400, hindi na kailangang hanapin ito. Labis na nanlumo si Bei Yuanqing at naglabas ng 2 pang 100 yuan na Shenglong coins mula sa kanyang bulsa, okay lang sa pagkakataong ito, tama ba? Sa totoo lang, depressed talaga siya at hindi maipaliwanag. Gumastos ako ng 400 yuan, 420 yuan to be exact, at bumili ng 2 tasa ng ice cream sa halagang 10 yuan bawat isa. Sa katunayan, sa yaman ng kanyang pamilyang Bei, ang halagang ito ay isang patak lang sa balde, ngunit ang pinakamahalaga ay ang pera ay hindi nagastos ng maayos. Sabi nga sa mga oras na ito, tapos na ang lahat at gusto kong bumili ng 1 tasa ng ice cream, ngunit talagang nagkagulo ito. Ngunit malinaw naman, bilang isang master na huling nataman, hindi ito basta-basta hahayaan ni Hongdali. Dinilaan niya ang ice cream, tumingin kina Bei Yuanqing at Zhu Ningyo, at bamulong, 420 yuan ang bumili ng 2 tasa ng ice cream, ang galing mo talaga. Nagalit si Bei Yuanqing sa isang iglap, hindi ko hiniling na pilitin mo ako. Gumastos ka ng napakaraming pera, bakit hindi mo sinabi na bumili ka ng 13 tasa ng ice cream sa halagang 2,000? Di ba sinabi ko na? Nanlaki ang mga mata ni Hongdali, puno ng inosente ang kanyang mukha, ako ay orihinal na aliberga, ngunit ngayon ay tila mas aliberga ka kaysa sa akin. Oops, ito talaga ang mga alon ng ilog Yangtze sa likod na nagtutulak sa mga alon sa unahan, ang bawat alon ay mas malakas kaysa sa huli. Tuluyan nang bumagsak si Bei Yuanqing. Ang lakas ng loob mo. Si Bei Yuanqing ay nagkaroon ng gana na samuka ng dugo. Ito ay Shenglong Star. Wala kang magagawa ng walang napakalehitimo at makatwirang dahilan. Kaya naman, nang siya, isang second level na eksperto sa Star Domain, ay humarap sa isang lalaking tulad ni Hongdali na wala man lang level, talagang naramdaman niyang wala siyang kapangyarihan. Teka, walang level. Wala bang level itong Hongdali? At least wala siyang sign na nagre-represent sa level niya. Pinangunahan ni Bei Yuanqing ang daan at nakangiting sinabi, pag-uusapan natin, dali, anong level ka na ngayon? Star level. Stellar level. Hindi ba planeta level? Sinabi niya ito, at tumindig ang tenga ni Zhu Ningyo. Wala akong ranggo, walang pakialam si Hongdali, ako ay isang ordinaryong tao, at wala akong magagawa kundi gumastos ng pera. Ordinaryong tao. Ang Hongdali ay talagang isang ordinaryong tao.
Ito ay imposible kahit paano mo ito tingnan. Dapat mong malaman na kahit na ang pinakaordinaryong tao, hanggat siya ay nauugnay sa maharlikang pamilya, siya ay hindi bababa sa isang antas ng bituin sa isang kisap mata. Wala pang ibang tao sa royal family, ngunit ang mga katangiang gamot na iyon ay tiyak na sapat. Kahit na gumamit ka ng isang tumpok ng gamot, maaari ka pa ring bumuo ng isang star level na pile, tama. Bilang resulta, talagang sinabi ni Hong Dali na siya ay isang ordinaryong tao. Sa pag-iisip nito, agad na kinuha ni Bei Yuanqing ang mahiwagang salamin na suot ni Hua Xiangyu noon at tumingin kay Hong Dali. Natigilan siya sa nakita, totoo. Ang lakas, liksi at reaksyon lahat 100. Ikaw naman, grabe ang attribute na to, ha 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 ha. Ang taong ito sa wakas ay natagpuan ang kanyang pakiramdam ng higit na kahusayan. Hehe, itong Hong Dali ay napakadaldal, ngunit ang kanyang lakas ay talagang napakahina, hindi ka panipaniwalang mahina. Wala talagang saysay para sa isang mahinang lalaki na hindi mabuli. Gayunpaman, kung ang antas ng Star Realm ay nang-aapi ng isang ordinaryong tao, kahit na pagkatapos na dumaan sa field compression ng katangian ng planetang ito, ang Bei Yuanqing, ang pangalawang antas ng Star Realm, ay mayroon na lamang mga 330 buong katangian na natitira. Ngunit kaharap si Hong Dali, napakalakas pa rin niya, kaya medyo nahihiya siyang kumilos. Kung saan, kailangan nating banggitin ang field ng compression ng katangian na ito. Ang attribute compression force field ay halos kapareho ng system sa Trial Tower, ngunit ang isang ito ay mas advanced, elastic compression. Ang kabuuang katangian ng mga ordinaryong tao ay mula sa 1 hanggang 100. Sa itaas ng antas ng planeta, para sa bawat mas mataas na antas, ang mga katangian ay tataas ng humigit kumulang 100, at pagkatapos ng compression, magbabago ang mga ito sa pagitan ng 1 at 5. Nangangahulugan iyon na ang orihinal na mga katangian ng unang order na planeta ay higit sa 200, at ang mga nakakompres na katangian ay ang pinakamataas na limitasyon ng 105. Ang ikalimang antas ng planeta ay isang malaking pagtalon, mga nasa pagitan ng 500 at 2,000. Pagkatapos ng compression, ang pinakamataas na limitasyon ay 150. Maghintay hanggang umabot ito sa stellar level. Karaniwan, tumataas ang lahat ng katangian ng humigit kumulang 500 bawat antas. Pagkatapos ng compression, ang bawat antas ay 10 puntos, at ang pinakamataas na orihinal na katangian ng ikalimang antas ng bituin ay nasa pagitan ng 5,000 at 10,000. Pagkatapos ng compression, magkakaroon ito ng buong attribute na 250. Kapag naabot nito ang antas ng star field, ito ay magiging mas mataas at ang span ay medyo malaki. Ang mga normal na katangian ng bawat antas ay nadagdagan ng 3,000, at pagkatapos ng compression, ang kabuuang mga katangian ay 50. Ang Bei Yuanqing Starfield Level 2 na ito ay may mga orihinal na katangian na humigit kumulang 15,000. Pagkatapos ng compression, ito ay humigit kumulang sa buong katangian ng 330. Ang pagharap sa 330 kumpletong katangian na may 100 kumpletong katangian, ito ay talagang pananakot. Kung hindi ka makakahanap ng magandang dahilan, mahihirapan kang kumilos. Kung tutusin, hindi ganoon kadaling kausap ang pamilya Hong. Konting away lang ng mga kabataan just for fun. Nang maisip niya ito, biglang nakakita si Bei Yuanqing ng isang magandang bagay sa hindi kalayuan, at tuwang-tuwa siya. Isang plano ang pumasok sa kanyang isipan, at natawa siya at sinabing, "Oh. Dali, nakikita mong hindi ka wili-wili kung aalis na lang tayo ng ganito, bakit hindi tayo pumusta? Tataya ka na naman." Mukhang hindi sapat ang natanggap ng lalaking ito. Tanong ni Hong Dali habang dinidilaan ang ice cream, ano ang pastahan mo? Sina Hua Xiangyu at iba pa ay nagpanting din ng kanilang mga tainga. Ang Bei Yuanqing na ito ay dapat na may masamang intensyon kung siya ay maglakas loob na sabihin ito. Kasabay nito, si Hua Xiangyu ay lihim na nagpasya na kung si Bei Yuanqing ay lumayo, siya ay paninindigan para kay Hong Dali. Kung tutusin, siya ang nagdala kay Hong Dali at siya ay mula sa pamilyang Hong. Ito ay hindi makatwiran para sa kanya na umupo lamang at manood. Nakita mo ba yung boxing strength testing machine doon? Itinuro ni Bei Yuanqing ang isang makina sa di kalayuan, ito ay isang magandang bagay, ngunit sinusubok nito ang amplitude ng iyong lakas ng napakatumpak. Anong mga katangian ang mayroon ka ngayon? Gaano karaming kapangyarihan ang ibinibigay, at ang kalkuladong porsyento? Pagkatapos na malikha ang field ng compression ng katangian, ang porsyento ng kapangyarihan na ibinibigay ay pareho din. Madalas din nating laruin ito, bakit hindi mo subukan ito? Punch strength test machine, ang ganitong bagay ay talagang bagay na madalas nilalaro ng lahat. Pero iba dito. Ang pangunahing gamit nito ay upang kalkulahin ang mga porsyento, hindi kung gaano kalakas ang isang suntok. Halimbawa, pagkatapos ng compression ng attribute, ang kabuuang attribute ay 300, at ang power amplitude ng isang suntok ay 7.5 beses. Pagkatapos mailabas ang field ng compression ng attribute, 7.5 beses pa rin ang power amplitude ng iyong suntok. Hindi magkakaroon ng kaunti. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos maabot ang antas ng star field, ang mga katangian ay higit sa 10,000. Sa napakalakas na puwersa, imposibleng makahanap ng isang makina na maaaring subukan ang pagtaas ng amplitude ng kapangyarihan.
Oh, okay, walang problema si Hong Dali. Patuloy niyang dinilaan ang ice cream nang walang ingat, ano ba? Pinagpustahan mo. Magsaya lang tayo ng kaunti, ngumiti si Bei Yuanqing na parang matandang soro, pusta ka lang ng 1,000,000, hindi ka makakaipon ng ganoong kaliit na halaga, di ba? Kabanata 1044 hindi ka sinampal ni Kuya Dali sa mukha. Matapos marinig ang mga salita ni Bei Yuanqing, lahat kasama si Hua Xiangyo ay pumulupot sa kanilang mga labi. Napakalakas ng kulog, kaya tumaya ako ng 1,000,000. Ito ay katawa-tawa. Alam mo ba na ang 1,000,000 ay hindi man lang baon para sa ating kapatid na si Dali? Oo nga, ipinagpatuloy ni Hong Dali ang pagdila sa ice cream, medyo mas kaunti. Bilugan natin ito hanggang 5,000,000. Ano ang panuntunan? 5,000,000. Haha, ang lalaking ito ay humingi ng 5,000,000 bago pa man magtanong tungkol sa mga patakaran. Kung hindi kakatayin itong malaking matabang tupa, ito ay parurusahan ng Diyos. Okay, 5,000,000 ay 5,000,000. Masayang sabi ni Bei Yuanqing. Si Hong Dali ay tila hanggal sa isang tiyak na lawak. Pumayag naman siya kahit alam niyang matatalo siya. Hindi lang siya pumayag, siya rin ang nagkusa na tumaas ang presyo. Ang aliberga ay alibughang, at hindi talaga ito masusukat ng sentido komun. Ngunit ngayon ang kanyang kalamangan ay masyadong malaki, at si Bei Yuanqing ay hindi tanga. Kung ganito ang kompetisyon, mahirap kunin ang pera kapag nanalo siya. Bagamat hindi gaanong kalakihan ng 5,000,000, hindi rin ito masyadong maliit. Kailangang medyo gimmick. So after thinking about it for a while, the guy looked very serious and said, pero, kung ganito lang, may kalamangan ako, baka maakusahan ako ng bullying country bumpkins. Let's do this. I'll use my left hand. And you don't use martial arts, just rely on physical strength. How about you, right, it can use your right theory. Ano? Ang ibig niyang sabihin ay kaliwang kamay ang gamit niya at hindi gumagamit ng martial arts kaya parang normal na tao. Amplitude ng puwersa ng katawan. Karamihan sa mga tao ay may malakas na kanang kamay, kaya sa kasong ito, siya ay magdurusa ng isang tiyak na pagkawala. Siyempre, sa katunayan, hindi mahalaga kung ano ang mga patakaran. Ang mahalaga, kahit anong mangyari, siguradong mananalo siya. Pagkatapos ng lahat, ito ang pangalawang antas ng Star Realm. Kahit na hindi ka gumamit ng kahit ano, magkakaroon ito ng amplitude na 60 o 70 beses. Iyan ay ganap na maayos. Bei Yuanqing, huwag masyadong lumayo. Mabilis na nakita ni Hua Xiangyo ang kanyang panlilinlang, kahit anong sabihin mo, ikaw pa rin ang pangalawang antas ng Starfield. Kahit na hindi ka gumamit ng kahit ano, ang iyong power amplitude ay dapat na hindi bababa sa 100%. 6 o 7,000, paano ka matatalo ng ordinaryong tao tulad ni Brother Dali? Hindi mo ba sinabi sa akin na gamitin ko ang aking kaliwang kamay? Nagkibit-balikat si Bei Yuanqing, at saka, pumayag siya, kaya hindi ko kasalanan. Pareho silang may kanya-kanyang dahilan, habang si Zuningyo ay nakahalukip-kap at nanood ng palabas. Napaka-alibughang anak. Kung hindi ito maayos at maayos, hindi ba masasayang ang magandang pagkakataon? Sa oras na ito, si Tang Moxen at iba pa ay natigilan din. Gaya ng sinabi ni Hua Xiangyo, ang Bei Yuanqing ay maaaring umabot ng hindi bababa sa 60 o 70 beses ang amplitude sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang katawan. Si Dali ay isa na ngayong ordinaryong tao. Kahit sa kanyang bracelet na may 10 beses ang kapangyarihan, hindi ito sapat. Hindi makapag-transform ngayon si Star Knight kaya malamang hindi na rin niya magagamit ang second gear niya. Gaano man ang tingin mo dito, ito ay isang talo na labanan. Dali, kung hindi ito gagana, hindi na ako makikipaglaro sa kanya, lihim na hinayla ni Tang Moxen ang braso ni Hong Dali, anyway, isa kang aliberga at hindi ka isang mandirigma. Sino ang makakapagsabi ng kahit ano kung hindi ka makipagkompetensya sa kanya? Sa orihinal, ginagawa rin niya ang kabutihan ni Hong Dali, para maiwasang mapahiya si Hong Dali, umiling si Hong Dali at tumanggi. Oops! Di bale. Okay lang, laruin mo na lang. Nagpatuloy si Hong Dali sa pagdila sa kanyang ice cream. Hindi man lang siya nag-alala, ngunit ang sumunod niyang sinabi ay nagpasukan ng dugo sa galit ni Bei Yuanqing, 5,000,000 para sa isang royal na gumanap para sa akin. Ang presyo ay medyo makatwiran. Karamihan sa mga tao ay hindi magagawa, Sister Xiaoyi, gagantimpalaan ko siya ng 100,000 para sa isang magandang kapalaran. Natigilan ang lahat. Natural na kinuha ni Ling Xiaoyi ang bank card na ibinigay sa kanya noon ng matandang babae at nakangiting sinabi, ano ang card number ni Master Yuanqing? Ibibigay ko sa iyo ang pera. Mangyaring tanggapin ang gantimpala mula sa iyong master. Nagkaroon ng katahimikan para sa isa pang kalahating minuto, at pagkatapos ay isang malaking pagsabog ng tawa ang sumabog. Hinawakan ni Tang Moxen ang kanyang tiyan, dali, grabe ka, hehe, $5,000,000 para imbitahan ang isang maharlikang pamilya na suntukin ka, ang galing. Ngumiti si Lin Yanwei at sinabi, hindi ka talaga maimbitahan ng mga ordinaryong tao, o may paraan ang iyong master. Si Hua Xiangyo ay hindi rin makatawa o umiyak. Nakakadepress itong Hong Dali na ito. Totoo, ano ang pagkakakilanlan ni Bei Yuanqing?
Iyon ay isang maharlikang pamilya na kapareho ng antas ng pamilyang Hong. With his worth, let alone 5 million, kahit 50 milyon ang hilingin sa kanya na mag-perform, siguradong hindi man lang siya titingin. Well, ngayon, binigyan siya ni Hong Dali ng 5 milyon, at napakasaya niya na siya ang nagkusa. Ang bastos na ito. Galit na galit si Bei Yuanqing na halos lumitaw ang mga ugat sa kanyang noo. Kung tutuusin, isa rin siyang royal family, o isang royal family sa loob ng royal family. Sa simula pa lang ay gusto niyang salakayin si Hong Dali, ngunit bago pa man siya magsimula, muli siyang nanlumo kay Hong Dali. Ngunit ang problema ay ngayon na ang mga salita ay binigkas, ang taya ay naayos na. Walang saysay kung hindi kami mag-aaway, ngunit kung kami ay mag-aaway, ito ay nangyari sa sinabi ni Hong Dali. Ito ay medyo nakakalito. Pagkatapos Hong Dali ay patuloy na nalulumbay, at halos lumabas na ang buntot ng dyablo sa oras na ito. Liang, bakit wala kang paningin? Paano mo masisiyahan ang pagganap ng maharlikang pamilya nang hindi man lang umuupo? Kutsilyo. Lalong nanlumo si Bei Yuanqing sa pagkakataong ito. Okay. Naunawaan kaagad ni Liang. Agad niyang hinayla ang isang upuan sa gilid at magalang at marahan itong inilagay sa harap ng boxing strength testing machine. Pagkatapos ay yumuko siya ng maganda, young master, mangyaring maupo. Well, iyan ay disente. Tumanggo si Hong Dali ng may kasiyahan, pagkatapos ay lumakad, tumingin kay Bei Yuanqing ng nakangiti, pagkatapos ay inilabas ang kanyang dila at nagpatuloy sa pagdila sa ice cream, at sinabing, oh, mas mabuting umupo at manood ng palabas. Ang komportable sa pakiramdam. Sabi niya at umupo. Sa oras na ito, maraming dumaan na namimili sa mall ang nakakita ng kaguluhan dito, at lahat sila ay nagtipon-tipon at nagtanong, hindi ba ang Bei Yuanqing at Su Ningyu na iyon? Nandito rin ang munting prinsesa na si Hua Xiangyo, ano ang ginagawa nila? Siguro nagseselos ka, ngunit hindi ganito ang eksenang ito. Ano ang pinanggalingan ng batang lalaking iyon na nakaupo doon? Oo, misteryoso talaga. Ang kanyang pagkakakilanlan ay mas mahusay kaysa sa Bei Yuanqing. Mahirap sabihin, manood ka lang ng palabas at manood ng palabas. Sa pakikinig sa mga komento sa paligid niya, halos lumalabas ang usok mula sa tuktok ng ulo ni Bei Yuanqing. Napaatras si Su Ningyu ng 2 hakbang. Nakakahiya talaga ang lalaking ito. Si Hong Dali ay may palayaw, huwag na huwag siyang sasampalin sa mukha, ngunit ang taong ito ay mayroon ding isa pang katangian, sa tuwing siya ay sasampalin sa mukha, siya ay mamamatay. Kaya sa oras na ito, dapat tayong magpatuloy, sabi ko, Lao Bei, ano ang pinag-aalangan mo? Natatakot ka ba na hindi ko makuha ang pera? Pagkatapos ay tumingin siya kay Ling Xiaoyi, maghanda ka ng 5 milyon, kapag nagsimulang gumanap si Lao Bei para sa akin, ililipat ko ang pera sa kanya. Kami ay mabait na tao at hindi dapat ibawas ang sahod ng mga artista. Nakangiting tumanggo si Ling Xiaoyi, okay, young master. Tumingin siya kay Bei Yuanqing, Master Yuanqing, ang card number mo. Habang nagkakantahan ang dalawa ng magkakasuwato, si Tang Moxen, Li Nianwei at Hua Xiangyo ay tumatawa na, at ang iba pang mga nanunood ay lubos na nalilibyugan. Oh my God, di ba? 5 milyon ang makakapagtanghal kay Bei Yuanqing, ang dakilang henyo ng pamilyang Bei. 5 milyon lang. Kung totoo, bibigyan ko siya ng 50 milyon para gumanap ng 10 beses. Oo. Oo, ito ay masyadong mura. May 20 milyon din akong kasama. Bakit hindi hilingin sa kanya na mag-perform ng 4 na beses? Ang presyo ay napakamakatwiran. Oo, hindi tayo pwedeng magkusa na gawin ito, Sabi mo dapat bigyan mo ng pera ang big shot na nakaupo doon at hilingin sa kanya na hayaang gumanap si Bei Yuanqing. Okay lang ba yun? Sa tingin ko ay hindi naglalakas loob si Bei Yuanqing na salakayin ang taong iyon. Oo, magandang ideya iyon. Sabi nga sa kasabihan, mahirap magdagdag ng panggatong sa apoy, ngunit madaling magdagdag ng insulto sa pinsala. Anyway, napakaraming tao ang naroroon, at kilala ng lahat si Bei Yuanqing. Ngunit si Bei Yuanqing mismo ay hindi kilala ang alinman sa mga dumadaan na ito. Ang isang napakakagiliw-giliw na sitwasyon ay lumitaw ang mga taong ito ay medyo kalmado. Anyway, kahit anong sabihin nila, walang mahanap si Bei Yuanqing kung gusto niyang maghiganti. Bukod pa rito, ang target ng puot ay wala sa kanyang sarili. Kinagat ni Bei Yuanqing ang kanyang mga ngipin sa puot. May kasabihan na maayos. Kung ang batas ay hindi parusahan ng lahat, maaari ba niyang bugbugin ang mga taong ito isa-isa? Hindi yan makatotohanan. Bugbugin si Hong Dali. Hindi masyadong makatotohanan, kung tutuusin, kung ang pangalawang antas ng Star Territory ay nambubuli ng isang ordinaryong tao, siya ay matatawa sa kamatayan kapag kumalat ang balitang ito. Hong Dali, napakalupit mo. Kinagat ni Bei Yuanqing ang kanyang mga ngipin, nakakuyong at niluwagan ang kanyang mga kamao, pagkatapos ay kinuyang muli ang mga ito, at pagkatapos ay muling niluwagan. Sa huli, namula ang kanyang mukha, at masusubok lamang niya ang kapangyarihan ng kanyang kamao. Pumunta sa makina. Anyway, tapusin na natin ang laban, abangan natin ang Hong Dali ng kanyang lola.
Nang makitang si Bei Yuanqing ay malapit ng mag-perform, ang mga taong nakapaligid sa kanya na nakakakilala sa kanya ay bangulong, si Bei Yuanqing ay isang mahuhusay na manlalaro mula sa Super Seminary. Siya ay nasa ikalawang antas ng Star Territory. Kung gagamitin niya ang suntok na ito na kakaiba sa pamilyang Bei, ang kanyang martial arts ay dapat na may amplitude na 5 hanggang 6,000 beses, tama ba? Hindi lang iyon. Naaalala ko na ang amplitude ng kanyang kapangyarihan ay kasing taas ng 6,400 beses noong nakaraang pagkakataon, na lubhang nakakatakot. Oo, ang kanilang pamilyang Bei. Sinasabi na kapag nagsanay ka ng iyong martial arts sa sukdulan, maaari kang sumabog ng 100 beses ang lakas, na medyo malakas. Bilang miyembro ng maharlikang pamilya ng Shenglong, ang pamilyang Bei ay isa pa ring maharlikang pamilya sa pantay na katayuan sa pamilyang Hong, kaya natural na mayroon silang ilang kakaibang pandaraya. Ang pinakamataas na martial arts ng kanilang pamilya ay maaaring sumabog ng lakas ng isang tao 12-dosenang beses sa isang iglap. Kung sanayin sa sukdulan, maaari pa itong tumaas ng lakas ng 100 beses. 100 beses, ano ang konsepto na iyon? Maaari itong kalkulahin tulad nito. Kung ang strength attribute ng Starfield level ay 15,000, ang lakas ng isang suntok ay humigit kumulang 7.5 milyong tonelada batay lamang sa pagsabog ng katawan. At kung gagamitin ang pinakamataas na martial arts ng pamilyang Shangbei, ang lakas ng suntok na ito ay maaari pang tumaas sa 750 milyong tonelada. 750 million tons, ano ang concept? Ang isang suntok ay maaaring magpatag ng bundok at magpalubog ng isla sa ilalim ng dagat. Sa makatuwid, tiyak na dahil sa kakilakilabot na lakas ng star-level powerhouse na espesyal na idinagdag ng Shenglong Star ang attribute compression field na ito upang maiwasang masyadong masira ang kapaligiran. Ngayong susuntukan na ni Bei Yuanqing, lahat ay yumuko para makita kung gaano kalakas ang kanyang mailalabas sa pagkakataong ito. Kung tutuusin, ang ganitong eksena ay isang bagay na hindi mo karaniwang nakikita. Bilang resulta, nang si Bei Yuanqing ay mapait na lumakad patungo sa boxing strength testing machine at itinaas ang kanyang kanang kamay upang maghanda sa pagsuntok, ang boses ni Hong Dali ay parang angkop na angkop, "Hoy, kaliwang kamay, kaliwang kamay." Halos mawalan ng puwet si Bei Yuanqing. Napaupo siya sa lupa, natigilan siya saglit, pagkatapos ay ibinaba niya ang kanang kamay ng mapait at itinaas ang kaliwang kamay. Nagkagulo ang buong lugar. Kabanata 1045, ang mukha ng alibughang Young Master. Kailan naging masunurin ang maalamat na no? Isa na henyo ng nakababatang henerasyon ng pamilyang Bei at ang nangungunang 3 seed player sa Super Seminary. Ang binatang ito na nakaupo ay susuntukan kung sasabihin sa kanya, at kung aling kamay ang kanyang gagamitin. 5 milyon, ganoon ba ang epekto nito? Ang lahat sa ibaba ay lubos na nagulat, alam ko ito kanina, kailangan kong maghanda ng 10 milyon na dadalhin ko anumang oras sa hinaharap, upang masiyahan din tayo sa palabas. Hindi, wala talaga akong pera ngayon, kung hindi, bibigyan ko siya ng 10 milyon para subukan gamit ang kaliwang paa niya. Bibigyan ko siya ng 20 milyon para bigyan siya ng palo. Hong Dali, hintayin natin. Talagang galit na galit si Bei Yuanqing sa pagkakataong ito. Gumamit siya ng lakas hanggat kaya niya, sa isang malakas na putok, at hindi nagtagal ay ipinakita ng makina ng pagsubok ng lakas ng suntok ang huling resulta ng suntok. Mga katangian ng tester, 326, ang lakas ng suntok ng atake na ito ay 18,472, power amplitude, 56.724 beses. 56 na punto ng 7 beses. Nang makita ang ganoong resulta, ipinahayag ni Bei Yuanqing na siya ay lubos na nasisiyahan, habang ang mga tao sa paligid niya ay nagulat lahat. Malinaw, ang gayong kapangyarihan amplitude ay nakakamit ng walang paggamit ng martial arts. Ang kakayahang makamit ang ganoong nakakatakot na power amplitude sa pamamagitan ng pag-asa lamang sa pisikal na lakas ng hindi gumagamit ng martial arts, totoo na si Bei Yuanqing ang sinasabing numero unong henyo ng henerasyong ito ng pamilyang Bei. Hehehehe, medyo kumpiyansa si Bei Yuanqing sa sobrang lakas. Tumingin siya kay Hong Dali at Nishan, ikaw na ang pagkakataon. Oh, dinilaan ni Hong Dali ang ice cream, medyo maganda ang performance. Nakalimutan ko, Sister Xiaoyi, bigyan mo siya ng pera. Walang laban ang lalaking ito. Hindi kaya mas solid ang pagsuntok niya sa harap niya dahil sa 5 milyon. Ito ay ganap na hindi mabata, Sampain. Hong Dali. Galit na galit si Bei Yuanqing, dapat tuparin ng isang tao ang kanyang salita at huwag sirain ang kanyang salita. Hindi ba okay lang kung hindi ako lalaban? Ordinaryong tao ang tawag mo sa akin. Hindi ako maihahambing sa isang henyo na tulad mo. Si Hong Dali ay sumagot ng walang katotohanan, so, binabayaran lang kita para magtanghal ngayon. Normal lang. Nakakita na ako ng mga walang hiyang tao, pero wala pa akong nakitang walang hiya. Ganito, tapos ganito. Sa oras na ito, kailangan niyang hilingin kay Hong Dali na suntukin pa rin siya, kung hindi, tiyak na iisipin ng iba na talagang kumikilos lang siya para sa 5 milyon. Napilitan talaga si Bei Yuanqing na sabihin, basta ikaw ito ay maaaring umabot sa 1/5, hindi, 1/10 ng aking power amplitude. Kahit matalo ako, kung hindi mo magawa, hindi ako hihingi ng pera. Sabihin mo lang sa lahat na ito ang taya natin.
Hindi ko ginawa ito para lang sa 5 milyon, kaya okay lang, di ba? Ang kondisyong ito ay ganito ganyan, nag-isip sandali si Hong Dali. Well, this time wala na talagang dahilan para tumanggi. Agad siyang tumayo ng dahan-dahan, dinilaan ang ice cream at naglakad papunta sa punching strength testing machine. Pagkatapos ay muli siyang nagtanong, talaga, sapat na ang ika-10? Oo, gagawin ng isang ika-10. Matigas na tumango si Bei Yuanqing. Ang aking suntok ay may buong amplitude na 50 o 60 beses. Isa kang ordinaryong tao. Ilan kaya ang meron? Ang paggamit ng lakas ng pagsuso ng gatas ay sapat na upang maabot ang langit ng 2 o 3 beses. Higit pa rito, ikaw ay isang alibughang. Mukhang wala ka pang ginawang ehersisyo. Gusto kong bigyan ka ng mukha. Pastahan ako na mayroon ka lamang 2.5 beses ang lakas ng amplitude. Nang makitang kikilos na si Hong Dali, napabuntong hininga ang lahat sa paligid niya. Gaano kaya kalabanan ng mahiwagang binata na ito? Sa ibig sabihin ni Bei Yuanqing, parang ordinaryong tao lang siya. Ate, medyo nag-alala si Hua Xiangyu, Brother Dali, kaya mo ba? Tingnan natin. Isang tingin sa ekspresyon ni Hong Dali at alam ni Tang Moxon na si Bei Yuanqing ay susugod sa kalye ngayon, kahit na kadalasan ay hindi sinasadya ni Dali, ito ay cool, ngunit tila hindi siya kailanman natalo laban sa mga hindi masyadong palakaibigan. Zinkson, tulungan mo akong makuha ito. Inabot ni Hong Dali ang ice cream kay Tang Moxon, dinidilaan ang kanyang mga labi habang ibinabalik ito. Ang sarap talaga ng ice cream na ito. Kakainin ko ito araw-araw mula ngayon. Oo, kakainin ko ito araw-araw, kulubot ni Tang Moxon ang kanyang cute na maliit na ilong. Dali, paano ka lalaban? Paano ka pa makakalaban? Naglagay ng poster ni Bruce Lee, pinunasan niya ang sulok ng kanyang bibig gamit ang kanyang kanang hinlalaki, pagkatapos ay itinutok ang boxing strength testing machine, at tumalon siya ng 2 beses sa lupa sa disenteng paraan. Bang! Nagkaroon ng malakas na ingay, at hindi nagtagal ay ipinakita ng boxing strength testing machine ang strength amplitude ni Hong Dali 32.888 beses. Napatulala ang lahat. Pagkatapos ng maikling katahimikan, ang eksena ay sumabog sa isang iglap. Hindi ba't sinabi niyang ordinaryong tao siya? Ang mga ordinaryong tao ay maaaring magkaroon ng 32 beses ang power amplitude. Hindi ba ito masyadong nakakatakot? Oo, ang mga ordinaryong tao ay maaaring magkaroon ng 5 o 6 na beses ng normal na amplitude, na kung saan ay itinuturing na napaka. Hindi ka panipaniwala, ang binatang ito ay talagang 32 beses na mas malakas. Hindi katakataka na si Bei Yuanqing ay napakahina. Kung siya ay nagsasanay ng mabuti, tiyak na siya ay magiging isang mahusay na henyo. No wonder nagulat ang lahat. Mga ordinaryong tao, ang power amplitude ng 5, 6 o 7 beses ay medyo maganda na. Kung tutusin, ang pangangatawan at mga pasabog na pamamaraan ng mga ordinaryong tao ay tiyak na hindi katulad ng konsepto ng mga mandirigma na regular na nagsasanay. Alam mo, ang strength amplitude ng isang mandirigma ay kadalasang tumataas ng husto. Para sa mga ordinaryong tao, ito ay halos 5 beses, para sa planetary level, ito ay karaniwang mga 10 beses, para sa star level, ito ay 20 beses, at para sa starfield level, ito ay 40 beses. Halimbawa, kung si Bei Yuanqing ay makakatama ng 56 na beses gamit ang kanyang kaliwang kamay, siya ay napakalakas. Kung hindi, paano siya matatawag na numero 1 henyo ng pamilya Bei? Ngunit ngayon itong Hong Dali ay umabot ng 32 beses ang power amplitude bilang isang ordinaryong tao. Ito ay hindi ka panipaniwala. Ito ay 32 beses para sa mga ordinaryong tao, 64 na beses para sa planetary level, 128 beses para sa star level, at 256 na beses para sa starfield level. Wala nang maglakas loob na isipin pa ito. Siyempre, ang pinakanakapanlulumong tao sa field ay si Bei Yuanqing. Dahil pagkatapos siyang suntukin ni Hong Dali, diretso siyang naglakad sa harap ni Bei Yuanqing at iniunat ang kanyang kamay ng nakangiti, kunin mo ang pera, 5 milyon. Si Bei Yuanqing ay naligalig kaya natalo siya sa isa pang laro. Sa pagkakataong ito ay nasa buong publiko pa rin ito, at hindi ko man lang ito maitatanggi. Naisip ko na ang Hong Dali ay maaaring tumaman ng 32 beses sa amplitude. Siya ay isang ordinaryong tao na hindi pa natuto ng kahit anong martial arts. Teka, martial arts. Ang Hong Dali na ito ay dapat na nagsagawa ng martial arts, kung hindi, paano siya magiging napakataas? Gumamit ka ng martial arts. Dinaya mo. Sumigaw si Bei Yuanqing, paanong ang mga ordinaryong tao ay magkaroon ng ganoong kalaking kapangyarihan na lumalaban sa langit? May sense ang sinabi niya. Ngunit inosenteng pinalaki ni Hong Dali ang kanyang mga mata at tumingin muna kay Hua Xiangyu, Sister Xiangyu. Sinabi ba niyang hindi ako marunong gumamit ng martial arts? Ngumiti si Hua Xiangyu at umiling, hindi, sinabi lang niya kay Kuya Dali, maaabot mo ang level niya. Kahit matalo siya, matatalo siya. Tumingin muli si Hong Dali kay Tang Moxon, Zinkson, hindi niya sinabi na hindi ako marunong gumamit ng martial arts, di ba? Oo, ngumiti si Tang Moxon at inabot ang ice cream kay Hong Dali, sigurado ako.
Hindi niya sinabi. Bueno, iyon na, kinuha ni Hong Dali ang ice cream at dinilaan muli ito kay Bei Yuanqing, kunin ang pera. Naging berde ang mukha ni Bei Yuanqing, at inilabas niya ang bangko na may mga ngiping nagngangalit. Bigyan ka ng pera. Bigyan ka ng pera. Tingnan natin kung mainit mong ginagastos ang perang ito. Hindi nagtagal, 5 milyon ang nailipat sa account ni Hong Dali. Ang resulta ay hindi inaasahan. Natuwa lang si Hong Dali nang biglang dumating ang boses ng system, ang host ay lumahok sa pagsusugal at nanalo ng 5 milyon. Ang kasalukuyang halaga ng pera na nawala, minus 4,998,000 yuan. Mangyaring gastusin ang halaga sa loob ng 3 oras, kung hindi, ang katumbas na bawas ay ibabawas sa mga puntos ng attribute. Naguguluhan ako. Nakalimutan mo ang tungkol dito. Nanlumo si Hong Dali. Okay lang na magsugal paminsan-minsan, ngunit hindi ito maaaring maging pera. Kung hindi, ito ay magiging negatibo. 5 milyon, paano ko gagastusin lahat? Sa loob pa ng 3 oras. Si Hong Dali ay gusot, Hong Dali ay nanlulumo, Hong Dali ay hinawi ang kanyang buhok sa kamao. Teka, ayan na. Maganda ang mood ko ngayon, tumingin si Hong Dali sa mga nanunood ng kaguluhan. Malakas niyang sinabi, kaya binayaran ko ang tanghalian ng lahat dito ngayon. Binayaran ko lahat. Wahahahaha. Ang pakiramdam ng paggamit ng pera ng ibang tao upang bumili ng iyong sariling mga pabor ay hindi maaaring maging mas mahusay. Gusto talaga siyang tretuhin ng young master na ito. Anyayahan ang lahat dito sa tanghalian. Holy shit, may ganito bang magandang bagay? Sa katunayan, karamihan sa mga taong naruroon ay mula sa maharlikang pamilya ng Holy Dragon. Bagamat magkaiba sila ng pinagmulan, ang maharlikang pamilya ay nahahati sa mataas at mababa pagkatapos ng lahat. Ngunit ang problema ay kung hindi mo kakainin ang libreng tanghalian, hindi mo ito makukuha. Sinong hindi kakain ng libre? Anyway, kung may gustong magpagamot sa iyo, pwede ka. Talaga. May nagtanong sa paligid, hindi mo matutupad ang iyong salita. Lahat ay tumanggaw ng mahigpit, ngunit huwag hayaang hindi siya magbayad ng bayarin pagkatapos kumain. Bagaman nakakain pa rin niya ang pagkain, ito ay magiging napaka-depress. Siyempre totoo, nakangiting sabi ni Hong Dali, hindi ba ako nanalo lang ng 5 milyon? Kung hindi mo gagastusin ang pera, numero lang iyon, kaya't I-treat ko kayong lahat sa isang kainan para ipagdiwang na maganda ang mood ko ngayon. You can go just eat. Dahil napakalaki at sobrang sikat ng Emerald Tree, natural na may mga lugar na makakainan, at hindi mababa ang daloy ng customer. Walang problema sa libu-libong tao. Kaya kahit na may 10,000 tao, kung ang bawat tao ay kumakain ng 500 yuan, ito ay sapat na. Ito ay isang magandang ideya. Ano ang mga pagkakakilanlan ng lahat ng naruroon? Iyon ay ang Holy Dragon Royal Family. Kahit sabihin mo nang wala sa sarili, siguradong hindi ito mabibilang. Mapapahiya ng alibughang young master na ito si Bei Yuanqing, paano niya malilinlang ang lahat? Pagkatapos ay may sigawan, ang lahat ay sumugod patungo sa ika-38 palapag ng Emerald Tree na may hiyawan at tagay. Pumunta ka ng maaga at umupo ng maaga. Ang mukha ng alibughang young master ay dapat ibigay, kaya ang pagkain na ito ay dapat kainin. Sa isang kisap mata, malinis na umalis ang lahat, at biglang tumahimik ang lugar. Napatulala si Hua Xiangyo. Itong Hong Dali, tama ang sinabi niyang aliberga siya. Sa dalawang pangungusap lang, 5 milyon ang nagastos. Si Tang Moxen at ang iba pa ay mukhang kalmado at nakangiting nagsabi, Dali, saan tayo pupunta ngayon? Saan pa tayo pupunta? Napatingin si Hong Dali sa nakapanlulumong ulo na halos umuusok na. Tumawa si Bei Yuanqing at sinabing, syempre aakyat ako roon para kunin ang alibughang pamilya. Matandang Bei, paano ako makakarating doon? Kita mo, baguhan ako dito at hindi alam ang daan. Sinampal sa mukha ni Hong Dali, Bei Yuanqing. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, sumunod ka sa akin, nasa ika-30 palapag. Sa pagkakataong ito ay nagbago ang isip niya, at iyon ay nasa ika-30 palapag. Ito ay katulad ng pagsusugal, ginagastos mo ang iyong pera at bumili ng mga bagay upang makita ang aktwal na halaga nito. Pagdating ng panahon, hahampasin niya ng malakas ang bump na ito. Kabanata 1046 na bakit ako napakasaya. Maya-maya nakarating na kami sa 30th floor. Ito ay talagang isang magandang lugar para sa pagsusugal. Ang buong palapag ay puno ng mga tindahan na sumasaklaw sa isang lugar na humigit kumulang 200 metro kwadrado. Ang mga tindahan ay puno ng iba't ibang kagamitan at props, ang ilan ay kakaiba. Sa pagtingin pa lang sa mga libro, maiisip mo na ang mga kagamitan at props na maaaring lumabas dito ay tiyak na hindi masyadong masama. Gayunpaman, ang palapag na ito, na dapat ay abala sa mga tao, ay hindi makakita ng ilang tao sa oras na ito. Sinabi ni Hong Dali na aanyayahan niya ang lahat ng mga customer sa gusali upang kumain. Ito ay isang magandang ideya, at ang mga mata ay tahimik. Narito na tayo, narito na tayo. Pinangunahan ni Bei Yuanqing at Zhu Ningyu si Hong Dali at ang kanyang partido sa ika-30 palapag. Humalaklak si Zhu Ningyu at sinabing, ang mga bagay dito ay matatagpuan lahat sa larangan ng digmaan. Lahat sila ay walang ilaw. Hinding-hindi magagamit.
May problema sa mga magagandang bagay na sinasala. Kung makakabili ka ng magagandang bagay ay depende sa swerte. Kung ikaw ay swerte, karaniwan na ang bumili ng isang bagay na nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Kung hindi ka pinalad, bibili ka ng isang bagay na nagkakahalaga ng 10-10 milyong bagay na gusto mong mawala. Kaya't ito ay normal na kababalaghan. Pinakamagandang lugar. Anong battlefield? Curious na sabi ni Hong Dali. Sa totoo lang, nakita na niya saan man sa universo na ito, ngunit ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang larangang ito ng digmaan. Ang relasyon sa pagitan ng aming Shenlong Star Realm at ng katabing Yanto Star Realm ay hindi masyadong maganda, at ang mga maliliit na digmaan ay madalas na nangyayari. Paliwanag ni Hua Xiangyu kay Hong Dali sa gilid, ang mga tao sa Yanto Star Realm ay napaka-warlike at madalas tumawid sa hangganan upang makapasok. Kami ay nasusunog, pumatay at nakawan, at ang alitan ay patuloy. Gayunpaman, ang dalawang panig ng digmaan ay palaging naririnig sa loob ng 100 taon. Malupit. Kailan? Sinabi niya ito, naintindihan ni Hong Dali. Sa madaling salita, ang universo ay walang katapusan. Bago maglakbay dito, alam ni Hong Dali na ang bilang ng mga naobserbahang galaksi sa universo ay umabot na sa 100 bilyon. Ang Shenlong Star Realm ay maaari lamang ituring bilang isa sa mga malalaking cosmic na bansa. Marahil ay maraming mga kaharian sa kosmiko na tulad nito, at normal para sa kanila na maging walang malasakit sa isa't isa. Ilang taon ang mga bansa sa bahaging iyon ng mundo noong nakaraan. Paano naman ang pandaigdigang pulisya tulad ng Estados Unidos, lalo pa ang mga pangunahing bituin sa universo? Oo, naiintindihan ko, tumanggaw si Hong Dali, ay, sa bagay, medyo natalo lang ako, wala akong pakialam doon, iyon, at iba pa. Tumingin si Hong Dali sa ilang kalapit na tindahan, kung gayon, ano ang naririto? Bayaran mo na lang. Talagang, naghihintay si Bei Yuanqing para sa palabas, bayaran mo na lang. Oo, dinala ni Hong Dali ang lahat dito. Maglakad-lakad kahit saan. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa entrance ng isang gambling shop. Nagmamadaling lumapit ang may-ari ng tindahan at nakangiting nagsabi, mahal na panauhin, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Ah, tingnan mo lang. Kinuha ni Hong Dali ang isang maliit na ang punyal, maganda ang punyal na ito. Isa itong dagger na may katamtamang laki na mga 2 talampakan ang haba. Mukhang marumi ang scabbard, at ang labas ay natatakpan ng malabong pulang halo. Ipinaliwanag ni Hua Xiangyu kay Hong Dali sa mahinang boses, ang layer ng halo na ito ay nangangahulugan na ito ay nakabalot ng direkta pagkatapos na matuklasan sa larangan ng digmaan. Walang sino man ang nagpatutuo nito kailanman. Ang kulay ng ilaw kapag ito ay nakabalot ay depende sa grado ng kagamitan. Sa pamamagitan lamang ng pagbili maaari lamang itong lansagin pagkatapos itong mabili, at hindi na ito maibabalik kapag ito ay na-dismantle na ang napakahusay na kalidad. Ang dilaw na ilaw ay kumakatawan sa napakahusay na kalidad, ang dilaw na ilaw ay kumakatawan sa napakahusay na kalidad. At ang lilang liwanag ay isang mahiwagang sandata. Kung mas mataas ang kalidad, mas mahal ito. Biglang nagningning ang mga mata ni Dali. Oops! Para kang naglalaro para kilalanin ang mga kagamitan. Bumili ka ng marami tapos isa-isa mong kilalanin. Minsan kapag may natukoy kang mataas na kalidad na kayamanan, sobrang nakaka-excite, di ba? Ang maharlikang pamilya ng Shenlong ay napakahusay sa paglalaro. Maaari silang mag-isip ng mga ganoong ideya. Ipinagpatuloy ni Hua Xiangyu ang pagpapakilala, mayroon ding isang uri ng puting ilaw, na nangangahulugan na ang grado ay hindi maaaring hatulan. Tanging ang gumagamit lamang ang nakakaalam kung ano ang mga katangian nito. Ang ganitong uri sa pangkalahatan ay ang pinakamahal. Oo, ang panimulang presyo ay 1 milyon. Damn, may ganitong bagay, sobrang galing. Boss, magkano ang halaga nito? Sinimulan agad itong bilhin ni Hong Dali, itinaas ang kanyang punyal sa amo upang maramdaman ang presyo. 100 yuan. Magalang na sagot ng amo. 500. Inihagis ni Hong Dali ang punyal kay Liyang at dinampot ang isang singsing na nakabalot sa pulang ilaw, magkano ito? 100 din ito. Pinawisan ang amo sa noo at humingi ng 100. Humingi siya ng 500. Ano ang ibig sabihin ng buo? Halos 500, patuloy ni Hong Dali, magkano ang berdeng ilaw na pulse Eris na ito? Mahusay ang pulang ilaw, epic ang berdeng ilaw, at hindi maliit ang agwat sa grado. 5,000. Sabi ng may-ari ng tindahan na si Waterfall Can. 10,000. Lam-ingalinga si Hong Dali sa paligid, kalimutan mo na ito, kalkulahin lang kung magkano ang kabuoang halaga ng kagamitan sa iyong tindahan. Aipak ang lahat, napakahirap na isa-isa. Hua Xiangyu Bei Yuanqing Zuning lahat siya ay natigilan, at ang kanyang bibig ay nakabuka ng husto na halos maipasok na niya ang isang itlog ng pato mayroon bang ganoong bagay para sa pamimili. Kahit alibugan ka, kahit marami kang pera, hindi ka naman maglalaro ng ganito di ba? Si Tang Moxon at ang iba ay tumatawa at nagbibiruan na parang sanay na sila. Young Master, napaka-satisfy ng shopping. Karamihan sa mga kagamitan sa tindahang ito ay napakamura, mula sa 100 hanggang ilang libo, na may ilan na nagbebenta ng 10-10,000. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga ito ay medyo mababang uri ng mga bagay, na maaaring ituring bilang make-up.
Ang talagang magagaling ay yaong nagkakahalaga ng 10,000 o daan-daang libo o higit pa. Sa tingin ko ang kalidad ay dapat na mabuti. Ngayon ay nalaman na ni Hong Dali ang mga presyo ng mga kagamitang ito. Ito ay napakasimple. Ang pulang ilaw ay mahusay na kalidad, 100 yuan, orange na ilaw ay 500, ang dilaw na ilaw ay bihirang 2,000, ang berdeng ilaw ay epic 5,000, ang berdeng ilaw ay mahusay na 50,000, ang asul na ilaw ay maalamat na 150,000, at ang purple na ilaw ay isang artifact na 500,000. Ang puti ay hindi makilala ang 1,000,000. Kaya pagkatapos ng mga estatistika, sa dulo mayroong higit sa 300 pulang piraso, higit sa 200 orange na piraso, higit sa 100 dilaw na piraso, at pagkatapos ay higit sa 50 berdeng piraso, humigit kumulang 20 cyan na piraso, 9 na asul na piraso, 4 na lilang piraso at 1 pirasong puti. Mayroong higit sa 6 na milyong yuan sa kabuuan, at direktang binalot ito ng Hong Dali ng 8 milyong yuan para sa swerte. Tiningnan ito ni Hua Xiangyo at palihim na bamantong hininga. Ang Hong Dali na ito ay talagang hindi gumamit ng pera bilang pera. Casual lang siyang nagbigay ng mahigit 2 milyon. Okay, simulan na natin ang appraisal. Masayang sabi ni Hong Dali. Nakahanap siya ng lugar na mauupuan, at pagkatapos ay itinapon ang lahat ng pula, orange, dilaw, berde at berdeng pakete, ang mga basurang ito ay hindi tatayain. Kung gusto mo itong makita, maaari mo itong kunin para masaya. Tatayain namin ang mga high-end. Kung sa tingin mo ay isang pag-aaksaya ng oras, bakit mo binibili ang mga iyon? Ang pera ay hindi pera. Siyempre, hindi yun pinansin ni Hong Dali. May opinyon ka ba? Walang kwenta ang mga opinyon, may pera ako. Sobrang sinasadya. Kaya nagsimula ang pagkakakilanlan. Kinuha ni Hong Dali ang isang asul na maalamat na pakete at tumingin kay Hua Xiangyo, Sister Xiangyo, paano ko ito makikilala? Well, first time niyang maglaro nito, kaya hindi talaga ito naintindihan ni Hong Dali. Nakita mo ba itong maliit na device dito? Itinuro ni Hua Xiangyo ang isang maliit na butones sa kagamitan, tanggalin mo lang ito. Napakasimple. Si Hong Dali ay nasiyahan sa napakasimpleng pamamaraang ito. Ang pinakaayaw niya ay gulo, kaya tinanggal niya ang maliit na butones. Matapos ang mahinang pagkislap ng liwanag, nawala ang putik, langis at iba pang dumi na tumatakip sa ibabaw ng kagamitan, at nabunyag ang tunay na ipinakita sa loob. Isa itong singsing na ganap na mapusyaw na asol. Ang singsing ay nakaukit ng kakaibang pattern at mabigat sa kamay. Hindi ko alam kung anong material ang ginawa nito. Sa una, inakala ng lahat na ito ay isang magandang bagay, ngunit si Bei Yuanqing, na nasa gilid, ay humagalpak ng tawa nang makita ito. Ha, congratulations, ito ay isang basurang singsing na nagpapataas ng lakas ng 60 puntos, kung ito ay ilalagay sa merkado. Maaari itong ibenta sa halagang 70,000 hanggang 80,000 yuan, hahaha. Nang sabihin ito ni Bei Yuanqing, naunawaan ni Hong Dali. Halimbawa, kunin ang singsing na ito bilang isang halimbawa. Ang presyo ng pagbebenta nito ay humigit kumulang 80,000 Shenglong coins. Ito ay talagang isang tunay na maalamat na kagamitan, ngunit ito rin ang pinakauri ng basura at walang halaga. Kung bubuksan mo ang pinakamahusay na mga katangian, kahit na ito ay maalamat na antas din. Ngunit posibleng ibenta ito sa halagang 800,000 na magiging malaking tubo. Oh, mukhang normal, walang pakialam na ibinato ni Hong Dali ang singsing kay Xiaoyi, ibibigay ko ito sa iyo. Isuot mo muna ito para masaya, at pagkatapos ay palitan mo kapag nakakita ka ng magandang bagay. Nakangiting tumanggo si Ling Xiaoyi, salamat, guro. Hindi alintana kung ang bagay na ito ay may pinakamataas na kalidad o hindi, ibinigay ito sa kanya ni Hong Dali, kaya dapat niya itong tanggapin. Susunod, ang pangalawang piraso ay isang maalamat na mahabang espada. Alisin lang ang button at malapit ng may hayag ang mga katangian nito. Sa pagkakataong ito, ibinaba ni Bei Yuanqing ang kanyang mga labi at sinabing, kaya lang. Isang mahabang tayback ng Titan na may 50 lakas at 50 liksi, ang presyo sa merkado ay 120,000. Oo, isa pang pagkawala ng 30,000. Ang susunod na ilang mga item ay karaniwang walang halaga na mga gadget. Ang ilang mabubuti ay maaaring nagkakahalaga ng higit sa 200,000 yuan, habang ang mga basura ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang 60,000 hanggang 70,000 yuan. Tuwang-tuwa si Bei Yuanqing. Ang kasiyahan sa kasawian ng isang tao ay talagang marami. Isang masayang bagay, sa wakas ay naalis ang dating depresyon. Ang asul na maalamat na antas ay maaari lamang ituring bilang isang pampaganya, habang ang lilang antas ay maaaring ituring bilang ang matimbang. Kumuha si Hong Dali ng purple level na bracelet, at napabuntong hininga si Tang Moxon at ang iba pa. Sikat ang Young Master sa kanyang swerte. Anong mga katangian ang mayroon itong kagamitan sa antas ng purple na artifact? Ang pinakamahusay, ito ay dapat na ang pinakamahusay. Sister Nianwei, tanong ni Tang Moxon kay Li Nianwei sa mahinang boses, ano sa tingin mo ang mga pag-aari ng bracelet na ito? Ito ay antas ng artifact, ito ay dapat na maganda, tama. Dapat nga, bahagyang tumanggo si Li Nianwei at sinabing, binili ito ng Young Master. Sa pangkalahatan ay maganda ang mga bagay.
Hindi nagtagal, alam ni Tang Moxon na siya ay medyo optimistic pa rin. Nang tanggalin ni Hong Dali ang buton, sa pagkakataong ito ay masayang sinabi ni Bei Yuanqing, ang pinakabasurang demonyo sa mga artifact. Scale Bracelet, ha. Ang basurang ito ay mayroon lamang 100 lakas at 100 liksi, at ang presyo sa merkado ay 180,000 lamang. Hahaha, lugi ka ngayon. Hindi ko ito nakita sa merkado. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, mahigit 300,000 lang ang nawala sa amin. Tingnan natin kung gaano kakasaya. Ano ang 300,000? Tuwang-tuwang sinabi ni Bei Yuanqing, ito ay 320,000. 320,000. Ha. Alam ko. May pera ka, pero bakit ako masaya kapag nawalan ka ng pera? Kabanata 1047, klase na ito. Matapos marinig ang sinabi ni Bei Yuanqing, galit na sinabi ni Hua Xiangyu sa gilid, Bei Yuanqing, isa ka ring royal, pansinin ang iyong imahe. Oh, dahil sinabi ni Miss Xiangyu, agad na naging seryoso si Bei Yuanqing. Pangako hindi ako tatawa. Ang mga taong may problema sa pag-iisip ay ganito. Halos mabulunan ni Hong Dali si Bei Yuanqing hanggang sa mamatay, pagkatapos ay kinuha ang pangalawang lilang pakete, tingnan kung ano ito. Isa itong higanteng espada, mga 2 metro ang haba at mahigit 1 talampakan ang lapad. Mukha itong makapangyarihan at dominanti. Napataas ang puso ng lahat. Ang mga katangian ay mabilis na ipinakita, at si Hua Xiangyu ay nasa unahan ng Bei Yuanqing sa pagkakataong ito, ang mapanirada mo na higanteng espada ay gawa sa banal na jade at bakal. Pinapataas nito ang lahat ng mga katangian ng 200 puntos. Ang 3 naka-inlaid na hiyas dito ay lahat ng pinakamataas na kalidad na May 20th puntos ng mga katangian. Ang presyo sa merkado ng hiyas ay 0.75000 yuan. Sa pagkakataong ito, masaya ang mga tao sa panig ni Hong Dali. Ang halaga ay 500,000 yuan at ang presyo ng pagbebenta ay 750,000 yuan. Ito ay hindi masama. Tumango si Hong Dali ng may kasiyahan, pagkatapos ay tumingin kay Bei Yuanqing, paano kung ibigay sa iyo ang espadang ito? Ito ay basura, ngumuso si Bei Yuanqing, ang mga sandata ng aking pamilyang Bei ay 10,000 na mas mahusay kaysa sa isang ito. Sa tingin mo, gusto ko ba ito? Yan ang sabi ko, hindi kita ibibigay kung gusto mo. Napangiti si Hong Dali at dinilaan ang ice cream, hindi masyadong sentimental ang ilang tao, hehehehehe. Sa sobrang galit niya kay Bei Yuanqing ay muntik na siyang makatama ng tao. Tawa ng tawa si Hua Xiangyu na kapag naging masama si Hong Dali, talagang mababaliw niya ang mga tao. Bastard, tingnan natin kung hanggang kailan ka matatawa. Naging berde ang mukha ni Bei Yuanqing, at si Zuningyu sa gilid ay lalong nagalit habang nakatingin kay Hong Dali. Galit na galit ang matandang bastard na ito sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang ekspresyon na walang pakialam sa anumang bagay. Pagkatapos ay dumating ang 3 lilang artifact. Isa itong kwintas, at isa rin itong ordinaryong kwintas na nagdaragdag ng mga katangian. Ang presyo sa merkado ay 160,000, kaya tiyak na itinapon ko ito. Nagkatinginan sina Bei Yuanqing at Zuningyu. Nabighani. Para sa kayamanan ng pagsusugal na ito, kung mayroong isang item na may pinakamataas na kalidad sa 10, ito ay itinuturing na napakahusay. Kung hindi, ito ay isang magandang lugar upang gumastos ng pera. Dinala nila dito si Hong Dali para lang makita siyang nawalan ng pera. Kung mas maraming matatalo si Hong Dali, mas masaya sila. Sa lalong madaling panahon, ang huling piraso ng kagamitan. Isa itong helmet na mukhang madumi at hindi maganda ang ayos. Siyempre, hindi naman importante yung mga yon, it's all about encapsulation. May takip ang itsura, kung hindi, paano ito matatawag na sugal? Huminga ng malalim ang lahat. Maaari bang ang huling piraso na ito ang pinakamahusay? Kung ito ay basura pa rin, kung gayon ang Hong Dali ay nawala ng higit sa 2 milyong yuan para lamang mabili ang ilang piraso ng purple na kagamitan. Mabilis na tinanggal ang ceiling button, isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa helmet. Matapos makita ang mga katangian ng kagamitang ito, laking gulat ng lahat. Matapos mabuking, nahayag sa lahat ang tunay na anyo ng helmet. Ito ay isang silver white helmet na may magagandang pakpak sa magkabilang gilid, at isang napakakakit-akit na pulang batong pang-alahas na nakalagay sa noo. Sa paghusga sa liwanag na ibinubuga ng pulang batong pang-alahas, ito ay tiyak. Iyon ay talagang isang napakagandang hiyas na may mahusay na mga katangian. At hindi iyon ang nagpapahalaga sa helmet na ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga hiyas ng katangian ay hindi na maaaring magdagdag ng maraming mga katangian pagkatapos maabot ang antas ng Star Realm. Ang talagang mahalaga ay ang material ng helmet na ito. Ito ay isang bagay na nagpapaginhawa sa mga tao kahit na hindi ito suot. Alam ng lahat ng tao dito sa Hong Dali ang pakiramdam na iyon ito ang pagbabago sa buhay ng health gem. Ito ay, isang helmet na may mga katangian sa buhay. Sapat na ito para mapatulala si Bei Yuanqing, ngunit nang makita niyang mabuti ang mga partikular na katangian ng helmet na ito, huminga siya ng malalim, yang scale helmet, ito ay talagang yang scale helmet. Yang scale helmet. Helmet. Ano iyon?
Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa ekspresyon ni Bei Yuanqing, alam ni Hong Dali na ang bagay na ito ay tiyak na mahalaga, ngunit hindi niya ito masyadong naramdaman sa pamamagitan lamang ng marinig ang pangalan, kaya tumingin siya kay Hua Xiangyu at sinabing, Sister Xiangyu, ang helmet na ito ay may ilang background. Hua Xiangyu. Medyo kakaiba ang ekspresyon ng mukha ni Hong Dali matapos marinig ang sinabi ni Hong Dali. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Bei Yuanqing kay Hong Dali, ang Yang Scale Helmet, ang buong pangalan ay Star Wings. Ang life helmet ng Yang Scale sa Raliudis ang mga katangian ng helmet na ito ay upang madagdagan ang kabuuang lakas ng 16, at mayroon din itong epekto sa pagbawi ng pinsala, at ang depensa ay napakalakas din. Ang pinakamahalaga ay isang suit ito. Oh, my God, may suit din itong kagamitan. Starry Sky Wing Set, halatang nasa sabik si Bei Yuanqing sa oras na ito, ginawa ito ng Forging Master ng Shenlong Star Realm, si Saraliudis the Sun Scaler. 3 lang ang set sa buong Star Realm, kasama ang mga helmet at protective gear. Isang 8-piece set of shoulders, chest armor, torso, leg armor, pangitaas na armor, at waist arm lang ang makakagawa ng ganoong armor. Matapos maisuot ang lahat ng kagamitan, ang mga katangian ay lubos na makapangyarihan sa lahat ng mga katangian ng 200. 4 na piraso ay tataas ang bilis ng pagbawi ng 50%, at 6 na piraso ay tataas ang lahat ng mga katangian ng 20%. Sa pagsasalita tungkol dito, Bei. Napalunok ng laway si Yuanqing at sinabing, yung helmet na nasa kamay mo, nakikita mo ba? Ganyan lang. 160 million ang market price. Ito ang sinasabi ng iba na kokolektahin ito sa presyong ito. Kung ilalagay ito sa auction house, sige na ibenta mo ito ng 2 hanggang 300 milyon ng madali. Magpapatuloy ako at magiging napakalakas. Ang isang 2-piece set ay tataas ang lahat ng attribute ng 200, ang isang 4-piece set ay magpapataas ng bilis ng injury recovery, ang isang 6-piece set ay magdaragdag sa lahat ng attribute ng 20%, at ang isang 8-piece set ay magdodouble nito. Nagkatinginan sina Hong Dali at Tang Moxon at tiyak na tumango, mayroon bang magandang bagay? Mukhang magiging malakas na party tayo sa hinaharap. Nahihiya tayong makita ang mga taong walang suot na kagamitan na may mga katangian ng suit. Maingat pala si Lin Nianwei sa gilid. Napansin niyang may mali sa ekspresyon ni Hua Xiangyu, at nagtanong sa mahinang boses, Miss Xiangyu, ano ang nangyayari sa iyo? Hindi ka ba komportable sa isang lugar? Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Hua Xiangyu, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan niya ang problema, hindi ko napansin ang pagbabago-bago ng buhay sa iyong katawan noon, ngunit ngayon ay tila. Para bang i-verify ang mga salita ni Lin Nianwei, sa wakas ay ipinakita ni Bei Yuanqing ang kanyang mga pangil, hoy, ito lang, dali. Ayon sa pagkakaalam ko, ang suot ni Miss Xiangyu ay itong Starry Sky Wing suit, at walang kulang, at kulang lang ito ng helmet para gawin ang buong set ng 8 piraso. Sa orihinal, nasabi niya ito ng madiin. Alam mo, ang helmet na ito ay isang napakamahal na bagay. Ang isang helmet ng suit ng Star Wings ay maaaring ibenta ng humigit kumulang 300 milyong yuan, at iyon ay para sa isang piraso. Kung mayroong ilang iba pang mga item, ang tanging bagay na nawawala sa dulo ay ang isang ito. Hayaan mo na ang 300 milyon, kahit 1 bilyon ang tawag mo, siguradong may magnanais. Ngunit ngayon ay dumating ang problema. Kulang lang sa helmet na ito si Hua Xiangyu. Hindi ba, Hong Dali, mayaman ka? Hindi mo minamaliit yung may 1.8 milyon, tapos wala ka pang pakialam sa may 3.5 billion. Ngunit ngayon si Bei Yuanqing ay nakatakdang ma-depress. Kung sino pa man ito, tiyak na pag-iisipan niya ito, o kahit ano ay iutos. Ngunit nakinig si Hong Dali sa kanyang mga salita, lumingon kay Hua Xiangyu, at pagkatapos ay isinuot ang helmet sa kanya nang hindi nagsasalita. Inilagay niya talaga ito kay Hua Xiangyu nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito. Matapos itong maisuot. Hong! Tumango si Dali nang may kasiyahan, haha, Ate Xiangyu, pagkatapos mong isuot ang helmet na ito, mukha kang santo. Mukhang maganda, talagang maganda. Siya ay isang mahusay na kagandahan. Siya ay tiyak na nasa parehong antas ni Lin Nianwei at Tang Moxon sa mga tuntunin ng hitsura. Siya ay hindi masyadong matanda, ngunit siya ay may isang slim figure at isang bahagyang patag na dibdib. Gayunpaman, may isip na kapag nasa 20s na siya ay talagang magmamature na siya. Sa oras na iyon, kung anong uri ng tanawin ito. Ngayong muli niyang suot ang helmet na Starry Wings, talagang kaakit-akit ito at nagpapakita ng pahiwatig ng pagiging masayahin at kabayanihan. Kapag ang dalawang ganap na magkaibang mga damdamin ay pinagsama sa isang tao, ang pagkabigla ay ganap na lampas sa imahinasyon ng mga tao. Sa oras na ito, si Bei Yuanqing ay natigilan, si Zuningyu ay natigilan, at si Hua Xiangyu mismo ay natigilan. Kung I take for granted nila ito, natatakot ako na ang mga tao lang ang tulad ni Hong Dali. Hong Dali never care about the price when giving something to someone. Hanggat nagustuhan niya, kaya niyang ibigay ang kahit anong gusto niya. Sa oras na ito, may mga bisitang dumaraan mula sa malayo. Nang makita nila ang helmet na suot ni Hua Xiangyu, nagulat silang lahat, iyon ang Wings of Starry Sky helmet. Ito ay ang Wings of Starry Sky helmet. Ito,
Maaaring nakuha mo ito sa pamamagitan ng pagsusugal. Hindi ba? Ang helmet na ito ay nagbebenta ng hindi bababa sa 200 milyon, maaari mo bang makuha ang ganitong uri ng bagay sa pamamagitan ng pagsusugal? Tingnan mo itong energy fluctuation, ito ay masyadong maraming energy ang buong Starwing suit. Hindi kaya kumpleto na ang suit na ito. Pinag-uusapan ito ng mga tao sa paligid niya, at natigilan din si Hua Xiangyo. Hindi nagtagal ay aalis na sana siya ng helmet sa pagmamadali, dali. Kuya, napakamahal ng helmet na ito, paano ko ito makukuha sa iyo? Kung hindi, maaari ba akong umuwi at sabihin sa aking ina at hilingin sa kanya na bilhin ito? Pagkatapos ng lahat, ito ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon, at ito ay hindi isang bagay na gusto ko lamang. Bagaman para sa maharlikang pamilya ng Shenglong, ang ilang daang milyong mga barya ng Shenglong ay hindi masyadong marami, ngunit ito ay marami pa rin. Kung tutuusin, kahit na mayroon kang kapalaran na 5 bilyon, kung gumastos ka ng 500 milyon upang bumili ng isang piraso ng kagamitan ng sabay-sabay, ito ay isang piraso pa rin ng set, at hindi ito isang bagay na maaari mong bilhin sa pamamagitan lamang ng pagbili nito. Oh, pwede pa ba akong humingi ng pera sa iyo para sa sirang helmet? Sinagot ni Hong Dali ng walang katotohanan, isuot mo ito kung sasabihin sa iyo. Anyway, may pera ang kapatid mong si Dali, kaya okay lang. Mga gadgets lang ito. Itatago ko. Ito ay walang silbi. Nako, akala ko bago mo ako tinawag na Kuya Dali, bibigyan kita ng disente, pero wala akong maisip na disente ngayon. Dapat sapat na ang helmet na ito. High-end ito, kaya bibigyan kita nito, haha. Tingnan mo kung gaano ito kadominant, kung kaya nitong ibenta ng hindi bababa sa 300 milyon, halos hindi ito maituturing na high-end. Ito ay karapat-dapat na maging alibughang, ang pattern ay napakalaki. Sa oras na ito, tumingin si Zuning Yu kay Hong Dali gamit ang mga mata na hindi na mapang-asar, ngunit tahasang inggit at paninibugho. Napakaswerte ng taong ito, tumaya lang siya ng milyon-milyong kayamanan at nakabuo ng napakagandang. At binigay pa niya. Ibinigay ko ang halimuyak ng bulaklak na ito sa aking pinakamalaking kaaway. Ang puso ni Bei Yuanqing ay tumibok sa galit. Noong una, gusto niyang makitang may sama ng loob silang dalawa dahil sa isang kagamitan, ngunit ngayon ay tila naging mas malapit ang kanilang relasyon sa isang iglap, at siya mismo ang nagdulot ng resultang ito. Tingnan ang malarosas na maliit na mukha ni Hua Xiangyo, natatakot ako na ang mga sigaw ni Kuya Dali ay magiging mas matamis sa hinaharap. Damn it, hindi ako papayag na sumuko. Kabanata 1048, Larawan sa labanan ng halimaw. Lubhang nanlumo si Bei Yuanqing, talagang nalulumbay. Kahit na sila ni Zhu Ningyu ay nagmamahalan, sa katunayan, imposibleng hindi pag-imbutan si Hua Ningyu, ang magandang dalaga ng langit. Pero depressed talaga siya ngayon. Kapag naibigay na ni Hong Dali ang helmet na ito, tiyak na magdudulot ito ng mas magandang relasyon. Bagamat hindi maaaring mangako si Hua Xiangyo na magpakasal dahil lamang sa isang helmet, ang pag-iisip ng matamis niyang pagtawag kay Hong Dali na, Brother Dali, ay nakadama sa kanya ng panlulumo. Pero ang tanong, paano kung depressed ako ngayon? Ibinigay na ng mga tao ang kanilang mga helmet, paano mo ito maibabalik? Siyempre, huli na para magsabi ng anuman inilagay na ni Hong Dali ang kanyang kamay sa huling piraso ng packaging na hindi matukoy ang grado. Ito ay isang libro, na may puting ilaw na naglalabas mula sa labas, na nangangahulugang hindi ito makilala. Ito ay malamang na isang lihim na aklat ng mga pagsasanay. Siyempre, mahirap sabihin kung anong antas ng pagsasanay ito. Napataas ang puso ng lahat. Ano ang nilalaman ng aklat na ito? Ang isang libro na nagkakahalaga ng 1,000,000 yuan ay tiyak na hindi magiging basura. Kung ito ay talagang isang high-level na pamamaraan, kahit na ito ay maaaring gumawa ng mga tao na magkaroon ng 50 beses ang amplitude ng kapangyarihan, ito ay magiging isang mataas na presyo. At sa hindi kapani-paniwalang swerte ni Hong Dali. Dali, tingnan mo ang mga katangian ng librong ito. Hinikayat ni Tang Moxon si Hong Dali, sa tingin ko ito ay isang mahusay na lihim na libro. Pagkatapos ng lahat, maaari itong dalhin sa larangan ng digmaan. Hindi ito maaaring maging anumang masama. Napabuntong hininga ang lahat, naghihintay lang kung ano ang librong ito. Oh, tingnan ko, sabi ni Hong Dali, pagkatapos ay dahan-dahang tinanggal ang buton. Isang nakasisilaw na liwanag ang kumislap, at pagkatapos na kumalat ang liwanag na tumatakip sa ibabaw ng aklat, sa wakas ay nahayag ang tunay na anyo sa loob. Iyan ay isang napaka-sinaunang aklat. Pero medyo nasira at hindi ko mabasa ang pangalan ng libro. Sa ibaba pa lang ng homepage, may salitang, picture, na puno ng sinaunang kahulugan. Ngunit sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa edad at material ng aklat na ito, alam mo na ito ay dapat na isang napakahalagang aklat. Titingnan ko muna, kinuha ni Hong Dali ang libro at maingat na itinaas ang isang sulok. Pagkakita ng laman sa loob, biglang nagningning ang mga mata niya, at isinara niya ang libro sabay snap, saka tumawa ng malakas. Tumatawa, hahaha. Napakahusay. Napakahusay. Ang pangarap kong libro. Ito na. Gusto kong ipasa ito bilang isang pamana ng pamilya. Ha. Kailan? Sabi niya, nagulat lahat ng nasa paligid niya. Pamana ng pamilya. Magaling. Dream book. Sino itong Hong Dali?
Iyon ay isang sobrang alibughang nagbigay ng isang set ng helmet na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Pero pagkatapos niyang makita ang librong ito, sinabi niya talaga na gusto niyang ituring ang librong ito bilang isang pamana ng pamilya. Kung gayon ang halaga ng aklat na ito. Dali, si Bei Yuanqing ang pinaka-curious, at pinatong niya ang ulo niya. Ngumiti siya at sinabi, hayaan mo akong tingnan at matutulungan kitang makilala ito. Kung talagang mahalaga ang aklat na ito, paano ko babayaran ito? Ang kagamitan ay medyo madaling palitan. Kung ang isang ito ay hindi gumagana, palaging mayroong isang iyon, maliban sa suit. Ang iba pang mga problema ay hindi malaki. Ngunit ang mga lihim ng kasanayan ay iba. Bakit maaaring iranggo ang pamilyang Bei kasama ng pamilyang Hong? Hindi lang dahil ang Tiansheng magic ng kanilang Bei family ay makapagbibigay sa mga tao ng 100 beses ng explosive power. Upang maabot ang antas na ito. Kung sakaling ang lihim na aklat ng kasanayang ito ay hindi kasing lakas ng kanyang sariling Shaking Heaven skill. Kahit na ito ay medyo mababa, ito ay nagkakahalaga ng isang mataas na presyo kung ito ay ilagay sa black market sa hinaharap. Sa pagbili nito mula sa alibughang anak na ito, anong presyo ang maaari niyang malaman? Kung bibilhin mo ito sa halagang 10 milyon at ibebenta mo ito ng daan-daang milyon, napakagandang bagay na gising ka na tumatawa kapag natutulog ka. Gusto mo itong makita? Hindi, ngunit hindi niya inaasahan na si Hong Dali, na palaging bukas palad noon, ay talagang tumanggi sa pagkakataong ito. Paano ko na lang ipapakita sa iyo itong monster fighting picture? Ito ang gusto kong panatilihin bilang isang pamana ng pamilya. Isang bagay. Hindi, talagang hindi. Larawan sa labanan ng halimaw. Sa sandaling marinig nila ang pangalang ito, agad na naisip ng lahat ng tao sa kanilang paligid ang nakakaantig na eksena ng dalawang halimaw na nakatayo doon, lalo na ang tatlong miyembro ng royal family na sina Bei Yuanqing, Zhu Ningyu at Hua Xiangyu. Ang unang bagay na naisip nila ay ang mga malalakas na cultivator mula sa parallel plane. Mga ehersisyo. Ang mga magsasaka na iyon ay lahat ay may napakalakas na katawan, kaya nilang kontrolin ang hangin at ulan, at ang kanilang mga mahiwagang sandata ay maaaring makipagkumpetensya sa mga barkong pandigma. Kung ito ay talagang mga sikreto ng mga pamamaraan ng mga magsasaka, kung gayon ang halaga ng aklat na ito ay nakakatakot. Dali, pag-usapan natin ito. Nagniningning ang mga mata ni Bei Yuanqing sa ginto, at niyakap niya ang mga balikat ni Hong Dali sa pamilyar na paraan, babayaran ko ito, nagtakda ka ng presyo, at babayaran ko ito. Itong sikretong aklat ng mga pagsasanay walang silbi na kunin mo ito. Isipin mo ito, ang iyong mga katangian ay napakababa para sa akin, ngunit ang iyong mga katangian ay ibebenta mo ito upang makuha mo ito. Pera. Ngumiti siya na parang matandang fox, binago ang dating pag-alit na ugali kay Hong Dali at halos iwagayway ang buntot ng fox. Kung hindi mo ito ibebenta, paano mo ito ibebenta? Ipinilig ni Hong Dali ang kanyang ulo na parang kalansing, itong monster fighting picture, ang aksyon dito ay talagang kahanga-hanga. Hindi ko pa ito naisip o narinig. Siguradong napaka-interesante nito. Ito ay madaling gamitin. Kung hindi ko ito ibebenta, hindi ko ito ibebenta sa iyo. Ano ang gagawin mo kapag sinaktan mo ako sa hinaharap? Ikaw ay kasalukuyang nasa ikalawang antas ng Star Realm. Isa akong ordinaryong tao. Kung maabot mo ang ikatlong antas ng Star Realm dahil dito, hindi ko ito magagawa. Binugbog mo ba siya hanggang mamatay? Oo, hindi mo siya maaaring ibenta. Huwag na huwag mo siyang ibenta. Nang marinig ang sinabi ni Hong Dali, mas sigurado si Hua Xiangyu na ito ay isang teknik na naiwan mula sa cultivation plane. Matiim siyang tumango at sinabing, oo, Kuya Dali, hindi natin siya mabebenta. Kung talagang mahalaga ang diskarteng ito, tiyak na masayang-masaya si Zhu Lola. Hindi, mamamatay tao ang babaeng ito pagdating sa matandang babae ng pamilya Hong, at magiging marahas siya kung sasabihin niya iyon. Hindi, dapat mong makuha ito ng mabilis, at hindi mo dapat ipaalam sa matandang babae ang tungkol dito. Kung hindi, kung gusto mong makita ito sa oras na iyon, tiyak na wala kang pagkakataon. Dali, huwag kang mabalisa. Paano kung makinig ka sa aking presyo at pagkatapos ay magdesisyon kung ibebenta mo ba ang librong ito sa akin? Napakurap si Bei Yuanqing kay Hong Dali. Nang makita ang ibig niyang sabihin, hindi dapat mababa ang presyo. Oh, tama na, napakunot ang noo ni Hong Dali at nag-isip sandali, sabihin mo muna sa akin kung magkano ang gusto mong bayaran. 30 milyon. 30 milyon para sa isang nakapirming presyo. Nagmamadaling sinabi ni Bei Yuanqing, paano ang aklat na ito? Binili mo ito sa halagang 1 milyon at ibinenta mo ito ng 30 milyon. 30 beses ang kita. Sapat na ba iyon sa aking katapatan? Ang lihim na libro na binili ko sa halagang 1 milyon at naibenta sa halagang 30 milyon ay talagang isang magandang presyo. Sabi ni Hua Xiangyu na may pag-aalala, kapatid na Dali, huwag makinig sa kanyang kalokohan. Kung talagang nililinang niya ang tunay na mga kasanayan, ang mga mababang antas ay maaaring ibenta ng daan-daang milyon. Oo, balis ang sinabi ni Tang Moxon, Dali, huwag mo siyang ibenta. Fair na, huwag kang pumunta. Niyakap ng mahigpit ni Bei Yuanqing ang mga balikat ni Hong Dali.
Gaano siya kalakas sa ikalawang antas ng star domain? Hindi makagalaw si Hong Dali, at narinig na lamang niya si Bei Yuanqing na nag-aalalang nagsabi, 50 milyon. Paano kung 50 milyon? Isipin mo, ang lihim na aklat ng mga pagsasanay na ito ay nasira, at mahirap sabihin kung nawala ang teksto sa loob. 5,000-10,000, tiyak na marami iyon. Ang 50 milyon upang bumili ng cheatbook ay talagang mahirap na trabaho para sa Bei Yuanqing. Gayunpaman, para sa mga bagay tulad ng mga cheatbook, talagang walang pagkakataon na pumatay ng sinuman ng walang awa. Kung tama ang taya, tataas ang lakas ng buong pamilya kasabay ng pagtaas ng tubig. Pagkatapos ng lahat, maraming mga pagkakaiba sa pagitan ng mga lihim ng paglilinang at mga lihim ng mundong ito. Kung maaari kang pumunta sa Wukong King at itaas ang antas ng kakayahan ng iyong pamilya sa isang antas, magiging posible ito. Ito ang pagkakaiba ng langit at lupa. 50 milyon, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, pagkatapos ay tumingin sa mga tao sa paligid niya, at isinasaalang-alang, sa pagsasalita tungkol sa kung alin, ang presyo ng 50 milyon ay makatwiran, at wala akong silbi para dito. Mukhang talagang taos-puso ka. Nabenta. Tuwang-tuwa si Bei Yuanqing. Kung bumili siya ng isang libro ng paglilinang sa halagang 50 milyon, tiyak nakikita siya ng malaking pera. Aliberga ang aliberga, hahaha, hindi maganda ang kanyang IQ. Masayang kinuha ni Bei Yuanqing ang kanyang bank card at inilipat ang 50 milyon sa account ni Hong Dali. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at sinabi, na ibigay na ang pera. Dapat ko bang ibigay sa iyo ang lihim na aklat? Sa sobrang pagmamadali. Inilagay ni Hong Dali sa kanyang kamay ang The Secret Book, sayang at hindi pa ako nakakita ng ganoon kagandang, monster fighting picture. Nako, binibigyan kita ng advantage. Umiling siya habang sinasabi ito, pagkatapos ay hinayla si Tang Moxon at umalis, tara na at tumingin muna tayo sa ibang lugar. Ha? Dali, binenta mo ba talaga yung secret book na yan? Sabi ni Tang Moxon na may pag-aatubili, sa pagtingin sa kanya, alam mong medyo mahalaga ito. Mga gamit niya iyon, hindi ka kapos sa pera, bakit mo siya ibebenta? Hindi mo ari ni Hua Xiangyu kahit gaano pa niya ito iniisip. Ngunit pagkatapos ng lahat, ang bagay ay pag-aari ni Hong Dali. Dahil siya ay isang alibughang tao, isang helmet na nagkakahalaga ng daan-daang milyon ang ibinigay sa kanya bilang regalo, at ang isang lihim na libro ay malamang nawala. Sa sandaling naisip ito ng lahat, nakarinig sila ng ingay sa likuran nila. Umaalingaw na dagandong, Hong Dali. Papatayin kita. Patayin kita. Ano itong ipinagbili mo sa akin? Niloko mo ako. Hindi ba nabenta na ang mga dayaan? Bakit mo siya niloko ulit? Hindi kaya mataas ang kalidad ng lihim na aklat na ito? Agad na huminto ang lahat, lumingon, at nakita si Bei Yuanqing na lumalakad ng may galit, sumisigaw ng harapan, Hong Dali, hindi ito isang lihim na libro ng kung fu, ikaw ay malaking sinungaling. Hindi isang lihim na libro ng mga pagsasanay. Ano ito? Tama, pakiramdam ni Hong Dali na inosente. Pagkatapos ay bumaling siya kay Tang Moxon at nagtanong, Xingchen, sinabi ko lang ba na ito ay isang lihim na libro ng martial arts? Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito, itinuro ni Tang Moxon ang kanyang daliri sa kanyang mga labi at nag-isip ng mahabang panahon. Oo, at pagkatapos ay tiyak na umiling, sinabi mo lang na ito ay isang larawan ng isang labanan ng halimaw, ngunit talagang hindi mo sinabi na ito ay isang lihim na libro ng mga pagsasanay. Tama, tumingin muli si Hong Dali kay Hua Xiangyu, Sister Xiangyu, kakasabi ko lang ba na kailangan ko siyang ibenta? Hindi, reaksyon din ni Hua Xiangyu sa pagkakataong ito, at sinabing may matamis na ngiti, hindi siya gustong ibenta ni kapatid na Dali, dahil pinilit niyang bilhin ito, at hindi niya ito binili sa halagang 30 milyon. Halika, dagdagan ko ito sa 50 milyon, kaya ako ang magkukusa na ipadala muna ang pera. Kabanata 1049, Pagsasalarawan ng paglamon sa langit at pagdamana sa mundo at perpektong buhay na walang hanggan. Ang 50 milyon ay hindi gaanong, ngunit ito ay hindi gaanong. Iyan ang baon ni Bei Yuanqing sa kalahating taon. Sa pagkakataong ito ay malamang naiinom siya mula sa hilagang kanluran. Tama, nagkibit-balikat si Hong Dali kay Bei Yuanqing, tingnan mo, hindi ko sinabi na ito ay isang lihim na libro ng martial arts, at hindi ko gustong ibenta ito. Pinilit mong bilhin ito, at pagkatapos ay sinabi mong nagsinungaling ako sa iyo. Ikaw ay isang maharlika kung tutuusin, maaari mo bang itigil ang pagbibiro ng ganito? Ikaw. Galit na galit si Bei Yuanqing na gusto niyang samuka ng dugo, at pagkatapos ay piniga ang isang pangungusap mula sa pagitan ng kanyang mga ngipin, Hong Dali, hindi pa ito tapos ngayon. Hindi pa tapos. Maghintay tayo at tingnan. Ang taong ito, sabi ni Hong Dali na may pag-aalipusta, ibinebenta kita dahil sa kabaitan, bakit hindi mo ito pinahahalagahan? Pagmamahal. Ibinagsak ni Bei Yuanqing ang libro sa lupa, tumalikod at naglakad palayo, bakit may larawan sa pabalat? Ito ay larawan ng isang erotikong pagpipinta, paano naman ang mga halimaw na nag-aaway? Sinadya ba niya ito? Paano mukhang isang halimaw ang larawan sa itaas? Isang tagsibol. Erotikong larawan. Nangangahulugan ito na gumastos si Bei Yuanqing ng 50 milyon para bumili ng libro ng mga erotikong larawan. Nagtawanan ang lahat kaya natamba sila.
Tumingkayad si Tang Moxon habang hawak-hawak ang kanyang tiyan at tinapik ang sahig habang tumatawa, ha, dali, ang galing mo talaga. Maaari ka talagang magbenta ng libro ng erotikong mga larawan sa mataas na presyo na 50 milyon. Sabi ni Hua Xiangyo. Namula ang kanyang mukha at ulong, si Kuya Dali ay talagang kamangha-mangha. Naging berde ang mukha ni Bei Yuanqing, at nagngangalit si Zhu Ningyo. Napahiya silang dalawa sa harap ni Hua Xiangyo ngayon. 50 milyon para makabili ng libro ng mga erotikong larawan. Kung ito ay kumalat, ang mga tao ay tatawa hanggang mamatay. Magiging mantsa na ito sa buhay mula ngayon. Ngunit maaari lamang silang magalit kung sila ay galit. Hindi sila maglakas loob na kumilos. Lahat kasi sila ay galing sa isang malaking pamilya, kaya okay lang sa mga junior na makipaglaro at magkaroon ng alitan sa isa't isa. Kung gusto mo talagang lumaban hanggang kamatayan, siguradong hindi uubra. Kaya kahit na isang ordinaryong tao si Hong Dali, hindi maglalakas loob si Bei Yuanqing na tamaan ng isang tao. Kung hindi, malalaman ng matandang babae ng pamilya Hong. Siguradong magulo ito at hindi biro. Hong Dali, hintayin mo ako, hindi pa tapos ang bagay na ito. Sabi ni Bei Yuanqing, hinampas ang libro sa lupa, tumalikod at naglakad palayo, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Kung maglakas loob kang paglaruan ako, sasabihin kong maganda ka. Nang umalis sina Bei Yuanqing at Zhu Ningyo nang ganoon na lamang, nang hindi man lang kinuha ang mga libro, hindi na pinansin ni Hong Dali. Muli niyang dinampot ang mga libro na nalungkot at hinabol siya, oh my God. Old Bei, paano ka magiging magulo? Itapon ito. Ito ay isang 50 milyong kayamanan. Ang pagtatapon nito ay nakakadumi sa mga bata. Labis na nanlumo sina Bei Yuanqing at Zhu Ningyo. Hindi na tayo makakatagal, kung hindi, magagalit tayo hanggang sa mamatay. Sa isang kisap mata, nawala ang dalawa sa paningin ni Hong Dali at iba pa. Oh, speaking of which, medyo gastador sila. Walang magawang umiling si Hong Dali at sinabing, sabi mo itatapon mo lang ang mga binili mo sa halagang 50 milyon, pero iba kung mayaman ka. Lahat ay nakatayo sa isang tabi. Mariin niyang ibinuka ang kanyang mga labi. Ang reputasyon ni Hongda bilang isang sinungaling ay talagang walang kabuluhan. Ang isang pornograpikong larawan ay maaaring makakuha ng presyo na 50 milyon. Hindi nakakagulat na ang produktong ito ay hindi kailanman nagkukulang sa pera. Hindi siya kumikita, nagnanakaw siya ng pera. Ako ay orihinal na pag-uusapan tungkol dito sa oras na ito. Iyon ay isang magandang oras upang magpatuloy sa pamimili at paggastos ng pera. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi sinasadyang nabuklat ni Hong Dali ang libro ng mga erotikong larawan, at biglang nagsabi ng kakaiba, hoy, kakaiba talaga. Parang may mga salita sa aklat na ito. Tingnan ko. Ito ang nakasulat na ano ang salita. Mayroon talagang isang salita sa erotikong larawan. Sa oras na ito, nagulat ang lahat at nagkukumpulan. Ano man ang mga larawan ng mga halimaw na nakikipaglaban dito, lahat sila ay tumingin kung saan nakatingin si Hong Dali. Gayunpaman, lumabas na ang pahina ng pamagat lamang ng erotikong aklat, na maaaring ang dati ay ipininta ni Bei Yuan. Sa pananabik ni Qing, pawisan ang kanyang mga palad at basang-basa ang pahina, na nagpapakita ng sulat kamay. Labis na malabo ang sulat kamay at malapit nang mawala muli. Nagmamadaling sinabi ni Tang Moxon, Li Yang, kumuha ka kaagad ng tubig. Okay. Nang makitang muli siyang nagsasaya, mabilis na dinala ni Liang ang tubig, at pagkatapos ay si Tang Moxon matapos marahan na hilo ang pahina ng pamagat ng tubig, sa wakas ay naging malinaw ang sulat kamay dito. Si Hong Dali ay nagsimulang magbasa ng dahan-dahan, sinasabi na ang Kangi Mountain ay napapaligiran ng 4 na kontinente at 13 bundok, at ang 13 dagat ay tinatawag na isang mundo. Pagkatapos ng pagsasanay na ito, maaari kang pumatay ng isang antas ng isang mundo. Libo-libong mga mundo ang maaaring tipunin at ilagay sa ibabaw ng isa't isa, na tinatawag na small thousand worlds na tinatawag na small thousand worlds. Mga mundo. Oh, anong uri ng pamamaraan ito na napakahusay? Nakakamanghalang di ba? Ang patuloy na pagtingin sa ibaba, ang mga sumusunod ay ang lahat ng ilang mga termino sa paglilinang. Hindi pa rin sila naiintindihan ni Hong Dali. Siyempre, hindi ito mahalaga. Napabuntong hininga ang lahat at hinanap ang pangalan ng teknik na ito. Hindi nagtagal, malakas na sinabi ni Tang Moxon, narito na. Ang posisyon na iyon ay isa sa mga mas mahiyaing posisyon sa mga erotikong larawan. Namula ang mukha ng mga babae, pero walang pakialam si Hong Dali. Binasa niya ang isang salita sa isang pagkakataon, ang visualization ng paglunok sa langit at dominating ang mundo para sa perpektong immortalidad. Tang Moxon, Li Nianwei, Hua Xiangyo, iba. Ang haba ng pangalan. Dali. Ang mga mata ni Tang Moxon ay kumikinang sa ginto, ang lihim na aklat ng kasanayang ito ay dapat na napakalakas. Bumalik tayo at magsanay ng mabuti. Practice. Ang mga mata ni Hong Dali ay kumikinang din sa ginto, at itinuro niya ang poster ng halimaw na nakikipaglaban dito. Magsanay sa posisyong ito. Sasanayin kita hanggang kamatayan. Napahiya ang mga babae kaya sobrang pula ng mukha ni Tang Moxon na halos damugo. Tinapakan niya ang instep ni Hong Dali at sinabing, go to hell. Siyempre, ganito ang hitsura.
Ang sobrang kahangahangang visualization of devouring the sky and dominating the world and perfect eternal life ay tila napakabigat. Tungkol sa kung magkakaroon ka ng nakakatakot na lakas na nabanggit sa itaas pagkatapos ng pagsasanay nito, mahirap sabihin. Ngunit ang mga kasanayan, kung hindi mo ipagyayabang, sino ang nakakaalam kung sila ay makapangyarihan o hindi? Gaya ng ibig sabihin ni Hong Dali, magsanay muna bago magsalita. Dahil dito, habang nagtatawanan at nagbibiruan ang lahat tungkol sa kanilang utak, biglang tumunog ang sistema sa utak ni Hong Dali. System, nakipag-ugnayan ang host sa mga kasanayan sa cultivation plane sa unang pagkakataon. Ang antas ng mga kasanayan ay sinusuri. Mangyaring maghintay. Damn it! Isa ba talaga itong cultivation technique? Laking gulat ni Hong Dali. Kasanayan sa paglilinang, kawalang kamatayan, paglipad sa langit at pagtakas mula sa lupa, paano naman ang pagsasanib ng kambal? Wow! Ha. Di nagtagal, natukoy ng system ang, the visualization of swallowing the sky and dominating the world and perfect eternal life, na dating kilala bilang, the record of the true spirit sword of the three realms, ay isang earth-level cultivation method sa apat na antas ng langit, lupa, itim at dilaw, at isang spiritual cultivation plane. Ang mga practitioner ay maaaring magsanay sa yugto ng pagbabalik sa kawalan. Ang antas ng paglilinang ay nahahati sa apat na pangunahing kaharian. Ang una ay ang pagpipino ng chi, at ang pangalawa ay ang tatlong mas maliliit na larangan ng pag-ikot, pag-iilaw, at pagsasanib. Ang chi ay nagbabago sa espiritu, ang tatlong maliliit na kaharian ng tibok ng puso, espiritual na katahimikan, at gintong elixir. Ang ikatlong pangunahing kaharian ay ang tatlong menor de edad na kaharian ng pagdadalisay ng espiritu upang bumalik sa kawalan. Ang ikaapat na pangunahing kaharian ay ang tatlong maliliit na kaharian ng pagpino sa walang laman at pagsasama-sama ng katawan sa espiritu. Kapigatian, Mahayana. Kabilang sa kanila, ang pagpino sa chi at pagbabagong anyo sa mga Diyos ay tumutugma sa antas ng bituin, ang pagpino ng chi at pagbabagong anyo sa mga Diyos ay tumutugma sa antas ng star realm, at ang pagpino sa kawalan ng laman at pagsasama-sama ng mga landas ay tumutugma sa antas ng star realm. Sabi ni Hong Dali, sa wakas naiintindihan ko na. Ang mga diskarte ng cultivation plane na ito ay maaaring tunog na kahanga-hanga, ngunit sa katunayan sila ay halos pareho. Ang mga ito ay nasa antas lamang ng planeta sa simula, at maaaring gamitin sa lahat ng dako. Pagkatapos nito, ito ay magiging mas mahirap. Ang antas ng astral ay karaniwang itinuturing na isang malakas. Kung aakyat ka pa, magiging kahanga-hanga. Kung maabot mo ang antas ng star field, halos ikaw ang magiging pinakamalakas na tao sa party. Pagkatapos maabot ang pinakamataas na antas, ang star realm, maaaring mayroon lamang isa at kalahating napakalakas na tao sa star realm, at maaaring hindi mo sila madaling makaharap. Anyway, gumastos ako ng $1,000,000 para bumili ng star level skill secret book. Well, hindi ito $1,000,000. Dapat sabihin na ang bumpkin na Bei Yuanqing na iyon ay nagbigay sa akin ng 4,900 yuan. Si Wan He ay mayroon ding isang star domain level secret book. I guess if Bei Yuanqing know this, malamang magpakamatay siya dahil sa depression, hahaha. Sa orihinal, kinalkula ni Hong Dali na halos tapos na ito sa oras na ito, at medyo malaki pa rin ang ani ngayon. Ngunit bago siya makaalis, ang boses ng sistema ay patuloy na tumunog. Ang mga lihim ng mga pagsasanay ay nai-archive at sinusuri at muling inaayos. Mangyaring maghintay. Oy, nagdala ka talaga ng save file. Ito ay mabuti, ito ay mabuti. Ngunit ang analytical reorganization na ito. Anong nangyayari? Di nagtagal, ibinigay ng system ang resulta ng pagsusuri, tapos na ang pagsusuri. Ang kasanayang ito ay binago sa isang kasanayang magagamit ng host. Mangyaring pangalanan ng hanay ng mga kasanayang ito. Palakaibigang paalala, ang cheat na ito ay isang kasanayan sa espada. Sana ay pangalanan ito ng host. Napakagandang pangalan ng swordsmanship. Banal na kalokohan. Banal na tae. Banal na tae. Napakagaling. Ang sistemang ito ay simpleng kuta, hindi ba? Maaari mo bang gamitin ito ng direkta pagkatapos suriin ang pamamaraan? Kung gayon kailangan mong magkaroon ng isang malakas at dominanteng pangalan, upang ikaw ay maging karapat-dapat sa iyong katayuan bilang isang alibughang anak. Halimaw na lumalaban sa espada. Pinangalanan ni Hong Dali ang swordsmanship na ito nang hindi nag-iisip. Tawagin natin itong monster fighting swordsmanship. Sistema. Makikita na medyo depressed ang system, calling this guy mas mabuting gamitin na lang ang original name. Ang pangalan ng monster fighting sword technique ay matagumpay na nabago, sinimula ng system na ipakilala ang mga pag-andar ng monster fighting sword technique na ito, ang diskarteng ito ay nahahati sa tatlong antas. Ang unang antas ay may kapangyarihan na 120,000 at kumonsumo ng 5 ang pangalawang antas, na may kapangyarihan na 360,000, ay maaaring sirain ang star level na mothership sa pamamagitan ng pagkonsumo ng 10 puntos ng lahat, 10,000 na mga katangian. Maaaring sirain ang mga antas ng bituin na paalala isa, kailangan mo ng friendly na paalala 2, ang sandata ay nangangailangan ng isang tiyak na lakas. Well,
Ang pagkonsumo ay hindi mataas, ngunit ang kapangyarihan ay hindi masama. Bagaman ayon sa literal na kahulugan, ito ay ang pag-cut through, iyon ay, ang pagsira sa depensa. Ang ikatlong antas ay maaaring maputol ang sandata ng Starfield-class mothership, kaya natural na maiisip ang kapangyarihan. Hindi nakakagulat na ang paglalarawan ng espadang ito ay nagsasabi na ang ikatlong antas ay maaaring putulin ang 3,000 mundo. Kung titingnan mo ito sa ganitong paraan, ito ay talagang hindi isang pagmamalabas. Hindi maliit ang ani ngayon, tumawa ng malakas si Hong Dali, ha ha ha, okay, andito na lahat bumalik ka na, maganda ang ani mo ngayon. Masayang tumango ang lahat, maganda ang ani, magandang ani, haha. Bumalik ka. Sa shopping trip na ito, nakakuha ako ng Star Wings suit helmet, isang Starfield level na cheat book, at 50 million pocket money, ham. Kabanata 1050, pagkain ng elixir bilang pagkain. Nang siya ay aalis na, isang babaeng service staff ang maingat na lumapit sa lahat, at nagtanong sa mahinang boses, sino si Mr. Hong Dali? Ang kanyang saloobin ay napakamapagpakumbaba, na may isang profesional na ngiti sa kanyang mukha, at siya ay mukhang napakakomportable. Ako yun. Lumingon si Hong Dali at sinabing, may problema ka ba sa akin? Tama, paliwanag ng waitress, sinabi mo noon na ililibre mo ang lahat ng mga customer ng Emerald Tree sa tanghalian, at ngayon ay lumabas na ang bill. Ang kabuoang konsumo ay 2,458,474 yuan. Kailan magbabayad si Mr. Dali? Hindi mahalaga kung wala kang sapat na pera ngayon, pirmahan mo lang ang bill. Kuya Dali, kulang ang pera mo. Pwede mo nang bayaran ang bill. Tumingin si Hong Dali kay Ling Xiaoyi, Sister Xiaoyi, samahan mo siya para ayusin ang bayarin. Oops, nakagawa na ako ng higit sa 2.4 milyon sa isang pagkain, hindi masama. Tinakpan ni Hua Ziyangyu ang kanyang mukha, iniisip kung ano ang nasa ulo nitong mahiwagang kapatid na si Dali. Ngunit bago pa umalis si Ling Xiaoyi, biglang iginala ni Hong Dali ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, Sister Xiaoyi, sandali. Gawin mo ito pagdating mo doon, huwag kalimutan. Okay, young master. Nakangiting sumang-ayon si Ling Xiaoyi, at pumunta sa waiter at babalik kaagad. Dahil halos tapos na ang lahat, lumabas tayo at bumalik. Pagsakay niya sa kotse, tamad na sumandal si Hong Dali sa upuan niya. Ang kahangahangang, visualization of perfect eternal life by devouring the sky and dominating the world, na dating kilala bilang, Records of the True Spirit Sword of the Three Realms, ay casual na inilagay sa ilalim ng kanyang puwitan. At pagkatapos ay tinanong si Ling Xiaoyi, Sister Xiaoyi, kumusta ang mga presyo at iba pa? Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Okay, young master. Ngumiti si Ling Xiaoyi at tumango, at sinabing, sa pangkalahatan, ang mga presyo ay katulad ng kung ano ang mayroon tayo sa Earth. Maliban sa mga panloloko ng kagamitan at iba pa, walang gaanong pagkakaiba. Iba lang ang mga unit ng pera. Kailan? Sinabi niya ito, naintindihan kaagad ni Hong Dali. Halimbawa, sa Earth, ang ice cream ay nagkakahalaga ng 2 yuan bawat piraso, ngunit narito ito ay tungkol sa 2 Shenglong coin, na napakasimple at madaling kalkulahin. Ngayong naiintindihan na niya ang mga presyo, mabilis na inilabas ni Hong Dali ang panel ng system at tiningnan ang halaga ng perang ginastos dito. Nang makita niya ito, bigla siyang napangiti ang kasalukuyang halaga ng pera na ginastos, 3,652,145 na maaaring ipagpalit sa attribute points, 36 points. Wow, sa wakas may attribute points na ako, hindi madali. Hindi madali. Well, nanalo ako ng 5 milyon sa isang laro sa pagsusugal kasama ang Yuanqing dati, at gumastos ako ng higit sa 6 na milyon sa pagsusugal. Pagkatapos nito, gumastos ako ng higit sa 2.4 milyon sa paggamot sa mga tao sa hapunan sa tanghali. Ngayon ito ay 3,652,145 yuan, kaya, tama lang. Haha, mukhang magandang bagay ang pagsusugal. Mula ngayon, paglaruan natin ito kung wala ka ng ibang gagawin. Bigyan ang bawat isa sa aming mga alipors ng isang top-notch na sangkap at tawagan silang lahat ng isang malakas na partido. Mabilis na idagdag ang mga punto ng katangian sa katangiang pangkalusugan, isang mainit na gininto ang liwanag ang kumislap, at sa wakas ay tumaas muli ang katangiang pangkalusugan, na umabot sa 75 na puntos. Okay. Kung hindi dahil sa shopping trip na ito. Hindi komportable ang katawan ko kaya nanghina ako kahit 2 hakbang pa lang. Napakalungkot. Ngayon ay ayos na ako, ang aking kalusugan ay 75 puntos, at sa wakas ay halos kasing husay ko na ang isang normal na tao. Matapos maghintay na matapos basahin ang lahat ng ito, tiningnan ni Hong Dali ang mahiwagang nakatagong misyon mula noon. Sa oras na ito, nagbago din ang kanyang katayuan. Astral level na alibughang anak, nagbago ang mga bagong kinakailangan sa reward. Kasalukuyang status, paghahanda ng punto ng katangian. Para sa bawat 1,000,000 Shenglong coins na aliberga, isang karagdagang attribute point ang maiipon. Ang estado ng paghahanda ng attribute point ay natapos na, at ang bagong reward ay pumasok na sa susunod na yugto ng paghahanda.
Ay damn, iyon ay 100 milyong litro ng gintong barya. Damn! Ito, maglaan ng oras. Hinimas-himas ni Hong Dali ang kanyang tiyan at sinabing, "Nako, medyo nagugutom na ako pagkatapos maglakad-lakad sa ganoong araw." Karen at kumuha ng makakain. Well, anong masarap kainin dito? Dali, may alam akong restaurant na masarap ang pagkain. Kung tatanggapin mo ang helmet ni Kuya Dali, hindi mo mapapansin ang pagkain niya. Tama yan. Kaya't handa si Hua Xiangyo na manguna, napakaganda rin ng kapaligiran ng hotel na iyon. Espesyal na tinanggap ang mga chef mula sa buong planeta. Napakahusay nila. Noong una, gusto niyang gumawa ng magandang benta. Kung tutusin, napaka-mapagbigay ng kanyang kapatid na si Dali, at lagi siyang huwag mademo. Sa hindi inaasahan, talagang umiling si Hong Dali at sinabing, "Napaka-boring, masyadong mababa ang grade, masyadong mababa. Isa kang aliberga, dapat malaki ang pattern." Malaki. Sino ang alibughang tulad mo? Napapout si Hua Xiangyo sa kanyang maliit na bibig, at dahil sa kanyang cute na hitsura, gustong halikan siya ng 2 beses, kung gayon, saan mo gustong pumunta? Oo. Lumiwanag ang mga mata ni Hong Dali at tumawa, "May alam akong magandang lugar." Di nagtagal pagkatapos bumalik sa manor ng pamilya Hong, agad na nagsimulang mag-alala si Hong Dali tungkol sa mga natalo. Nang magtipon na ang lahat, tumawa ng malakas si Hong Dali, "Mga kapatid, kumain na tayo." Para sabihing kumakain noon si Hong Dali, bihira na magsama-sama ang lahat ng ganito, pero mukhang espesyal ngayon. Sinundan ni Zhang Yi si Hong Dali at nagtanong sa mahinang boses, "Dali, saan tayo kakain?" Na-curious din ang iba. Anong magandang ideya ang mayroon si Hong Dali ngayon? Siyempre magandang lugar ito, lahat, sumama ka sa akin. Nagkusa si Hong Dali na manguna, at hindi nagtagal ay dumating sa dulo ng field. Nang makita ni Hua Xiangyo ang nagniningning na gininto ang sinaunang puno, nagulat siya, Golden Ancient Tree. Dinala niya si Hong Dali dito para sa mga eksperimento noon, at ngayon ay bumalik na siya. Teka, gusto daw kumain ni Kuya Dali at pumunta ulit dito. Ang ibig niyang sabihin ay, sa pag-iisip nito, nakaramdam ng manhid ang anit ni Hua Xiangyo, "Brother Dali, ibig mo bang sabihin?" Ah, tama, nakangiting sabi ni Hong Dali, "Masarap ang lasa ng mga elixir dito, kaya dapat mong samantalahin ang aming katayuan sa pamamagitan ng pagkain sa kanila. Bugbugin ka hanggang mamatay ng lola ko." Hinatak ni Hua Xiangyo ang braso ni Hong Dali. "Tara, bilasan mo, alam na ni Lola." Okay, mahal na mahal ako ni Lola, walang problema." Tumakbo si Hong Dali sa loob, lahat, makipagsabayan, hahaha. Tara na mamayang gabi magical dinner lang. Itinaas ni Hong Dali ang langit, at lahat ay sumugod sa loob na tumatawa. Nang makarating sila sa pintuan, narinig ng isang gwardya ang ingay at lumapit, at nag-aalalang nagsabi, "Tumigil ka, sino ang gumagawa nito? Napakatapang mo na ng ahas kang sirain ang gininto ang sinaunang puno, ayaw mo bang mabuhay?" "Ah, itong kuya, ako ito, Hong Dali." Isang napaka-friendly na ngiti ang ipinakita ni Hong Dali sa guard, "Nandito ako para kumuha ng elixir, haha, kuya, pwede mo ba akong bigyan ng mukha?" Ikaw pala, hindi nagtagal ay nakilala siya ng gwardya. Ang taong ito ay isang sikat na figure sa harap ng matandang babae. Kumain siya ng elixir bilang merienda. Paano niya nagagawang pigilan siya? Agad niyang sinabing nakangiti, "Dahil si Young Master Dali iyon, gamaan ang loob ko." Pagkatapos Young Master, ngunit kailangan mong sabihin sa akin ang halaga sa lalong madaling panahon upang maiulat ko ito sa amo. Mangyaring maging maalalahanin. Master Dali. Dapat maging considerate ka. Tumango si Hong Dali, "Maraming salamat, kapatid." Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at pumasok sa bahay. Pagdating nila sa kwarto, tuwang-tuwang itinaas ni Hong Dali ang kanyang mga kamay, "Ha, magsimula na tayong kumain. Maaari kang kumain ng kahit anong gusto mo. Maghihintay kami hanggang sa mabusog ka. Ang elixir na iyon ay para sa hapunan. Itong lalaking ito lang siguro ang nakagawa nito simula pa noong unang panahon. Lumabas ka. Diyos ko. Walang magawang ibinaba ni Hua Xiangyo ang kanyang ulo, kung alam ni Lola ang tungkol dito, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Nako, sana ay hindi na masyadong malaki ang problema. Nagsimulang kumain ang lahat. Yan ang tawag sa kasiyahan, ang mga elixir sa buong tindahan ng elixir, kahit anong masarap, kahit anong matataas na katangian, pwede mong kainin, maliban sa mga health elixir na iilan lang ang nakakahipo, yung iba pang nagdadagdag ng attributes matatawag na pagkain ng walang pinipili. Anyway, di bale kumain ka lang hanggang mabusog ka. Paano ang tungkol sa high-end na kapaligiran ng royal family? Ang mga elixir dito ay ang lahat ng pinakamahusay na elixir na nakolekta mula sa universo. Pagkatapos kunin ang mga ito, ang mga katangian ay tataas ng malaki, at ang mga epekto ay maliit. Bilang karagdagan, ang mga katangian ng lahat ay hindi ito mababa. Imposibleng magnilay at magsanay ng qigong pagkatapos kumain ng mahiwagang elixir at pagpapawisan. Sa katunayan, kapag kinakain ito ng lahat, bukod pa sa masarap na pakiramdam sa lasa, ang isa pang pakiramdam ay ang pagtaas ng mga katangian. Napakabilis noon. Naubos nila ang halos ikatlong bahagi ng elixir sa buong tindahan ng elixir.
Pagkatapos ng lahat, ang mga elixir na ito ay ang uri na natutunaw sa iyong bibig at hindi malaki ang sukat. Ang lasa nila ay tulad ng pagkain ng buto ng melon, mani at hazelnuts. Hindi madaling kumain ng sapat sa mga bagay na iyon. Kailangan mong timbangin ang mga ito sa pamamagitan ng kilo. Si Xiaobai Heko ang pinakamasaya. Ang brat na ito ay kumakain ng tianyang hazelnut na may 10 punto ng lakas bilang isang hazelnut, at binasag ang shell sa isang sampal. Pagkatapos ay itinapon niya ang mga mani sa kanyang bibig, at habang kumakain, sinabi niya, "Tatay, ito ay masarap, kumain ka rin." Sinabi ni Hong Dali na may nakakabinging ngiti, "Magandang anak." Masaya silang kumain, at nakita ng lahat ang resulta pagkatapos kumain ng halos lahat ng pagkain, biglang may malalakas na yabag, tinulak ang pinto ng elixir shop, at pagkatapos ay isang malaking grupo ng mga tao ang sumugod. Hong Dali, napakatapang mo, naglakas loob kang pumasok sa tindahan ng espiritual na gamot, at napakasayang mo. Sa pagtingin sa gulo sa lupa, galit na galit ang dakilang elder. Masyado talagang mapangahas ang Hong Dali na ito. Just to please the old lady, talagang naglakas loob siyang gawin ang ganoong bagay. Sa pagkakataong ito, may mga saksi at pisikal na ebidensya. Tingnan natin kung paano ka patuloy na mag-quibble. Matagal nang hindi lumabas si Hong Dali matapos makapasok sa botika ng elixir. Natakot ang mga gwardya na magdulot ng labis na gulo, kaya wala silang pagpipilian kundi iulat ang bagay na iyon. Kaya't matapos marinig ang ganoong bagay, nagkatinginan ang ilang matatanda at agad na naunawaan ng lahat itong si Hong Dali ay masyadong inalagaan ng matandang babae, at walang kasiguraduhan na hindi niya banta ang katayuan ng kanilang mga anak sa hinaharap. Ngayong mayroon tayong magandang pagkakataon, kung hindi natin ito sasamantalahin, ang pag-aalaga ng tigre ay magdudulot ng gulo sa hinaharap, at pagsisisihan natin ito. Kaya agad-agad, nagsama-sama ang mga matatandang ito at humingi ng tulong pagkapasok nila sa pinto. Sa oras na ito, ang dakilang elder ay unang nagsalita, at ang iba pang mga matatanda ay mayroon ding walang pakialam na mga ekspresyon. Kahit na ang kanilang kapangyarihan ay bahagyang mahina kaysa sa kapangyarihan ni Hong Xingyu at ng kanyang asawa, hindi sila gaanong naiiba. Nang makitang ginagawa ni Hong Dali ang ganoong bagay sa oras na ito, lihim na natawa ang lahat sa kanilang mga puso. Halimbawa, pumasok sa botika ng elixir nang walang pahintulot at mag-aaksaya ng mga elixir. Ang dalawang malalaking krimen na ito ay tiyak na sapat na upang sipain kapalabas ng pamilyang Hong. Tingnan natin kung ano pa ang magagawa mo. End of this chapter.